Minsan noong 21st century, bigla na lang may mga lumitaw na gate sa buong mundo, connected ang mga ito sa mga delikadong labyrinth na tinatawag na catacombs. Sa loob niyan, nagkalat ang mga halimaw na tinatawag na enemies. At kapag hinayaan mo lang yan, lalabas sila at sasakupin ang mundo natin. Wala tayong kawala, grabe. Literal na na-wipe out ang mga tao dahil sa sobrang hina natin. Pero wait, may plot twist. Nalaman nila na kapag tumambay ang mga astig na tao sa loob ng catacomb, pwedeng ma-awaken ang mga superpowers na tinatawag na skills. Gamit to, nakabawi rin ang sangkatauhan. Ang mga malulupit na bida na lumalaban at nag-clear ng catacombs, sila ang mga sikat na dungeon divers. Fast forward tayo sa loob ng classroom, nagle-lecture ang prof kung gaano kasikat at karespetado ang mga dungeon divers ngayon. Habang nagkaklase, napabuntong hininga na lang ang bida natin si Soda Suzaki. Parehong dungeon divers ang parents ng main character natin. Kaso, namatay sa laban ang tatay niya. Pero kahit ganun, pangarap pa rin ni Soda na maging isang maalamat na player tulad nila. Chill lang sana siya mag-daydream nang biglang may aninong halimaw sa bintana. Nakanganga pa at parang lalamunin siya ng buo. Sobrang shook ni Soda, napatili na lang siya sa sobrang takot. Ang ending, pinagtinginan siya ng buong klase. Nagbubulungan pa sila, sanay na yata sa mga weirdong trip niya. Nahulog pa nga siya sa upuan sa sobrang gulat. Ang masaklap, siya lang pala ang nakakakita sa creepy na anino na yon. Hindi pa matagal simula nang mag-start tong kabaliwan na to. Nakakakita siya ng mga multo na invisible sa iba. Ang tawag dito, spirit sight. Dati noong buhay pa ang tatay niya, tinry nilang i-awaken ang skill niya sa catacomb, kaso fail. Sobrang duwag kasi ni kuya para mag-focus. Ilang oras din tiniis ng main character natin yung takot, pero wala talagang na-awaken. Hindi niya ma-reach ang level ng tatay niya na kilala bilang strongest flame master. Sana all, di ba? Biglang may lumapit na classmate at nagtanong kung okay lang siya. Tinulungan pa siyang tumayo, hindi in-expect ni Soda na may tutulong sa kanya. Siya si Tokuto Saiga, childhood friend niya, at isang legit na player. Isa siyang sikat na dungeon diver na may na-awaken na skill. Hinawakan siya ni Takudo at bumulong, mamaya pag-uwi, sa tambayan natin, biglang pinagpawisan ng malamig si Soda. Bilib naman ang mga classmates nila kay Takudo, napakabait daw, kaso pagdating ni Soda sa tambayan, isang malutong na suntok ang sumalubong sa kanya. Late ka na, feeling spirit medium. Ang sakit sa bangs, pero isa palang kupal na bully itong si Takudo. Tiningnan lang niya ng masama si Soda na nakahandusay na sa sahig. Kinwelyuhan ni Takudo si Soda para mangikil ng pera, binigay naman ito ng bida natin, pero umangal pa ang epal. Ito lang ba, kulang pa raw. Nagmakaawa si Soda na kailangan niya yung pera pang hospital ng nanay niya. Pero sinipa lang siya ni Takudo, wag na raw sayangin ang pera sa nanay niyang nakoma na sa loob ng catacomb. Grabe, ang toxic. Nananadya pa, ininsulto pati ang tatay niya. Nabaliw na raw at namatay na parang basura. Pareho lang daw walang kwenta ang parents ni Soda. Sinabihan pa siyang nag-iinarte lang at ginagamit ang spirit sight para pagtakpan ang pagiging pabigat niya. Mangiyak-ngiyak na si Soda sa sobrang galit. Kinuwestiyon pa ng kupal kung bakit pa pinanganak ang pamilya niya. Biglang na-trigger si Takudo sa masamang tingin ng bida natin. Tumayo ang main character natin, umaapoy ang galit sa mga mata. Pinagsabihan siya ni Takudo na lumugar at tinawag na walang kwentang basura. Binugbog niya ulit ng malala si Soda, pero may na-realize ang bida natin. Totoo namang nag-iba ang tatay niya nung nakoma ang mama niya. Totoong naging adik ito sa pag-clear ng catacombs na parang nasasaniban, at namatay bago pa man sila magkaayos. Pero alam ni Soda na may malalim na rason ang tatay niya. Wala siyang magawa kundi umiyak sa sahig. Hinablot ulit ni Takudo ang damit niya. Siya na raw ang magte-train kay Soda bilang kapalit ng mga walang kwentang parents nito. Boom! Isang green gate ang biglang lumitaw sa harapan nila. Shock malala si Soda, legit na gate ito sa harap nila. Kahapon pa raw ito nahanap ni Takudo at dito magsisimula ang impyernong training niya. Kinabahan tuloy ang isang tropa at nagtanong kung safe ba to. Pero sininghalan lang siya ni Takudo na kung takot siya, edi wag siyang sumama. Sobrang yabang ni Takudo, basic lang daw tong green gate dahil nakapag-clear na sila ng purple gates dati. Kinilabutan si Soda sa takot at naikuyom na lang ang kamao. Walang pasabi, tinutok ni Takudo ang pana niya kay Soda. Daplis lang ang arrow pero ramdam ang panganib. Wag na raw siyang mag-inarte kundi sa nanay niya na tatama ang susunod na palaso. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Soda sa sobrang beast mode, pero napilitan siyang sumunod. At ayun na nga, pumasok silang lahat sa loob ng Green Gate at dumiretso sa madilim na catacomb.
Gaya ng dati, si Soda lang ang nakakakita sa mga creepy spirits na ikinamatay niya sa takot. Bigla na lang may bolang apoy na lumipad papunta sa mukha niya. Na-statue na lang siya sa kaba, wala siyang ibang nagawa kundi ipikit ang mata at hintayin ang pagsabog, pero sinipa lang ni Takudo ang fireball nang walang kahirap-hirap. Pinagsabihan pa siyang duwag at inasar na anak pa man din daw siya ng strongest flame master. Umay na raw siya sa mga palusot ni Soda, sinabihan pa siyang wala ng silbi ang paghinga niya sa mundong to, grabe, tagos sa buto. Puro masasakit na salita ang binato ng kupal na to. Sinabihan niyang basura ang tatay ni Soda, na kahit na coma ang asawa nito, inuna pa rin ang catacombs kaya namatay sa wala. Nakakapanggigil. Ang dami pang kuda ng epal. Kesyo sobrang trash daw niya at mas priority pa ang clout kaysa sa sariling pamilya. Biglang humirit ang kupal na si Takudo. Kung madeds daw si Soda sa catacomb, edi finally, magkikita na sila ng airpat niya. Dito ka na lang madeds. Asar ng loko. Grabe, tagos sa heart. Umiyak tuloy si Soda, feeling niya buong mundo pati mga multo, cancel dead siya. Wait, hold up. Pinagtatawanan nga ba talaga siya? Shook ang lolo mo Soda. Lumingali nga siya. Lu, yung apoy ba yung nagsalita? Tapos biglang sabi nito, mulat mo mata mo at makinig ka. Napanganga na lang si Soda sa gulat. Legit nga, kinakausap siya ng apoy. Sisigaw sana yung isip batang bully kung anong tinitingnan niya, tapos biglang nanigas. Boom, sabog ang dugo sa bibig. Nasaksak si Takudo mula sa likod, laglagang panga ng mga tropa niyang epal. Binalot na parang lumpia ang boss nila at tinaas sa ere. Isang higanteng gagamba, hala, Queen Spider ba yan? Sigaw ng isang alipores. Yung area boss ng highest difficulty Red Gate. Ugali daw kasing iuwi nito ang pinakamasarap na biktima sa pugad, tapos doon mangingitlog sa loob ng katawan habang kinakain, yikes, kadiri. Worst way to go, bro. Tapos yung mga tira-tirang laman, ipapakain sa mga anakan nito. Kumaripas ng takbo ang mga tropa ni Takudo. Iniwan sa ere si Soda at ang Fireball Spirit. Ngayon, napalibutan na ng mga halimaw ang bida natin. Isang baby spider ang humarang sa kanya, tinitigan siya na parang masarap na chichirya, GG na ba ako dito? Kabadong isip ng main character natin. Pero ayaw pa niyang madeds. Nagsalita ulit ang apoy, wag kang susuko, boy. Talasan mo ang pakiramdam mo at damhin mo. Sa lagay mong yan, dapat magets mo na. Lito pa rin si Soda, pero kumapit na lang siya sa kakarampot na pag-asa. Biglang may sumabog na nakakabulag na ilaw. Isang system message ang lumabas na ang state duration daw ay lumagpas na sa threshold. Congratulations! Dahil daw sa blessing ng catacomb, may nag-awaken na bagong skill, angas. Awakened skill, legacy anomaly mula sa mga wandering souls, legit na paggala. Pero ano ba talaga sila? Isip ni Soda. Biglang lumaki ng bongga ang fireball. Shook to the bones ang main character natin. Yung fireball, nag-anyong airpat niya. Inaabot ang kamay nito. Agad ding inabot ni Soda ang kamay ng tatay niya, habang nagwawala ang mga gagamba sa paligid nila, boom. Sa wakas, nagtagpo ang kanilang mga kamay, cue the dramatic slow-mo. Tapos, isang malupit na pagsabog ang nag-wipe out sa mga buwisit na gagamba. Feeling brand new at overpowered si Soda habang umaapaw ang apoy sa katawan niya. Ang awakened skill na legacy anomaly ang nagbigay sa kanya ng power para makuha ang skills ng mga ligaw na kaluluwa, cheat code unlocked. Nasa mga kamay na ni Soda ang flame skill ng airpat niya. Hindi siya makapaniwala, may sarili na siyang power, at legit, isa na siyang dungeon diver. Naging super emo ang lolo mo, pati tuloy yung fireball spirit na pansin ang drama niya. Wag muna tayong magdrama ngayon boy. Paalala nito, kasi papalapit na ulit ang mga halimaw, isang buong barangay ng gagamba ang sumugod, panic mode pa rin si Soda. Kahit may off-skill na, nasermonan pa rin siya ng fireball. Paganahin mo pakiramdam mo at mag-focus ka lang sa pagtingin. Nag-focus si Soda, at boom, nag-apoy ang mga mata niya. Tinitigan niya yung gagamba at nakitang may idudura itong kamandag. Swish! Nakaiwas ang bida natin. Pinaliwanag ng fireball na nakita daw ni Soda ang pag-ipon ng enerhiya ng kaluluwa nito. Yun pala, ang pinaka-source ng kapangyarihan ng lahat ng players at mga kalaban. Pati ng mga diverse, ay galing sa kaluluwa. Yung moment na nakita niya yung pag-ipon ng power ng gagamba, solid na epekto yun ng anomaly skill. Isang gagamba na naman ang umepal at sumugod ng diretso kay Soda. Mapapaisip ka na lang kung gaano katagal mabubuhay itong halimaw. Nag-ipon ito ng energy sa bibig, pero bam! Sinipa agad ni Soda bago pa makadura. Shook siya na naiwasan niya yun ng ganun-ganun lang. Tumalon siya at sinuntok ang halimaw ng solid.
Napanganga si Soda sa sarili niya, legit, kaya na yang lumaban mga pre. Pinaliwanag ng Fireball na dahil nasa katawan niya ang kaluluwa ng erpat niya, nakashare sa kanya ang lahat ng skills at combat techniques nito. Auto Mastery Unlocked. Feeling ni Soda, literal na nasa likod niya lang ang tatay niya, ginaguide siya gamit ang bagong overwhelming power na ito. Ang wholesome naman, naluha tuloy ang lolo mo. Pero yung feeling na yun, nagbigay sa kanya ng malupit na confidence, gamit ang power na ito, isang solid na suntok ang pinakawalan niya sa halimaw. May isa pa sa likuran niya, nag-charge ulit ng power sa bibig, pero slide lang, naiwasan niya agad in the nick of time. Walang tigil ang pagliyab ng mga mata ni Soda, nag-focus siya at binasa ang galaw ng halimaw. Tapos, boom, may napansin siya. Napatanong ang main character natin sa apoy, yun ba ang weak point ng gagamba? Agad tumalon si Soda at pinalo ang halimaw sa mismong kahinaan nito. Critical hit. Tinutukan ito ng bida natin. Fatal hit, Dre. May naiwang umaapoy na marka sa parteng tinamaan ni Soda, angas ng burn damage. Kaso biglang may isa pang gagamba na pumorma sa harap niya. Umatras ng konti, tapos biglang liko, kumaripas ng takbo ang duwag para iligtas ang buhay niya. Pero hindi papayag si Soda. Nag-ipon siya ng energy sa braso at sinigaw ang skill, Prison Blaze, boom, sa pool, fatal hit agad sa tumatakbong halimaw. Tapos na rin sa wakas. Napabuntong hininga siya, medyo nakakapagod, pero not bad para sa isang first-timer, hirit ng sidekick ni Yang si Flame. Sinabihan siya ng Fireball na gora na at kausapin ang kaluluwa ng erpat niya para pakinggan ang mga huling regrets nito. Kailangan niya muna ma-clear ang mga regrets na yun bago niya fully ma-inherit ang skill. Ganyan kalupit ang kakayahan ng anomaly. Quest accepted. Pero napakamot ng ulo si Soda. Paano naging ganun kadaming alam ang isang nagliliyab na bola ng apoy? Sus, may plot twist yata ito. Deadma lang ito sa mga tanong niya. Kesyo nasa semi-awakened state pa lang daw si Soda kaya raw malabo pa ang tingin niya sa mga kaluluwa. Pero ngayong awakened na ang skills niya, pwede na siyang makipag-usap sa isang kaluluwa. Biglang nagpakita sa harapan niya. Ang kaluluwa ng kanyang tatay. Nakangiti ito, sobrang proud na proud sa kanyang anak. Unang bumasag sa katahimikan ang tatay niya, sabay sabing, ang tagal na rin pala, anak. Nanigas sa kinatatayuan ng ating main character. Magsasalita sana siya, pero inunahan na siya ng tatay niya para humingi ng tawad. Dito na sumabog ang emosyon ni Soda, hiningian niya ito ng sagot, bakit niya iniwan ang nanay niya. Ang sagot ng tatay niya, umalis siya para iligtas ang kanyang asawa, napanganga si Soda sa narinig. Bumagsak pala ang nanay niya dahil sa laso ng Queen Spider, at para sa lunas, kailangan niya ang pangil ng halimaw. Kaya pala sinugod nito lahat ng lumabas na Red Gate, sobrang delikado at suwail na desisyon. Pero nung akala niyang hawak na niya ang tagumpay, may na-trigger na patibong, hindi malaman ng ating main character kung paano mag-react. Nagpatuloy lang sa pagkukwento ang tatay niya. Inamin nitong nagmatigas siya, pinilit na sumabak sa sunod-sunod na raid ng walang kasama, pero kahit narinig na ni Soda ang totoo, nangingibabaw pa rin ang galit niya. Galit siya dahil pinili ng tatay niyang akuin ang lahat ng pasanin. Hindi ba't pamilya sila at dapat magkakampi? Inamin ni Soda na baka nga wala siyang masyadong maitutulong noon, pero sana man lang, nagkwento ang tatay niya. Natahimik ang kanyang tatay. Sa mga matang nag-aalab sa determinasyon. Ipinangako ni Soda na siya na mismo ang magliligtas sa kanyang nanay. Sinumpa niyang lalampasan niya ang pinakamagaling na player, ang kanyang sariling ama, wala na siyang hahayaang mamatay, at siya ang magiging pinakamalakas na player diver. Abot langit ang pride ng tatay niya sa kanyang anak. Na ngayon ay nagsasalita na parang isang tunay na lalaki, niyakap niya ng mahigpit si Soda, sinabing sobrang proud at mahal na mahal niya ito, gusto na niyang sabihin lahat para wala ng pagsisisi. Ibinili nitong maging pinakamalakas siya sa lahat, pagkatapos noon, dahan-dahang naglaho ang kanyang tatay at naging mga lumulutang na bula. Ipinagkatiwala na niya kay Soda ang lahat, pati ang pag-aalaga sa nanay nito, buong pusong nagpasalamat si Soda sa kanyang ama. Biglang may umilaw na blue screen, kagaya noong unang beses siyang nakakuha ng skill, nawala na ang mga pagsisisi ni Kiichiro Suzaki. Ganap nang naipasa ang skill, Radiant Blaze. Ang kapangyarihang makontrol ng malaya ang mga nag-aalab na apoy, mag-isa na lang ulit siya. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng tears of joy mula sa mga mata ni Soda, pero biglang tumawa ng nakakaloko ang Fireball Spirit. Sabi nito, ang angas daw ng claim niya na lalampasan niya ang tatay niya, pero inamin nitong mali siya, hindi pala isang iyaking lampas si Soda. Susubukan sanang mag-thank you ni Soda sa Flame Spirit, pero deadma na naman ito sa kanya.
Allergic yata sa drama at formal thank you ang loko, feeling close na agad sila eh. Dahil doon, na-curious lalo si Soda kaya tinanong na niya ang totoong identity ng Fireball, kakilala kaya niya ito? Sasagot sana ang Fire Spirit, kaso biglang pumalya ang connection, wala tuloy maintindihan ni isa si Soda. Umulit pa ito, pero choppy pa rin ang boses. Parang video call na naglag kung kailan pinaka-importante ang chika. Kahit anong pilit ng Fireball na sumigaw, hindi pa rin talaga nito masabi-sabi ang totoo. Mukhang considered as system bug ang pilit nitong ini-explain. Kaya sabi na lang ng Fireball kay Soda, kahit ano na lang muna ang itawag sa kanya. Pero syempre, dapat cool pakinggan. Hirit nito. Nag-isip si Soda, paano kung tamaw na lang? Napatanga ang Fireball. Sukang-suka ito sa pangalan at kinuwestiyon ng badwi na taste ni Soda, dumepensa ang bida natin, wala na daw siyang maisip eh. Sabi kasi ng Fireball kahit ano eh. Sa huli, sumuko na lang din ito sa kakulitan niya. May point naman si Soda, kaya no choice kundi panindigan ang pangalan, bigla nitong pinaalala kay Soda ang susunod na misyon. Nagulat muna ang ating main character. Pero agad ding sumeryoso ang mukha niya, mukhang may malupit na siyang master plan. Bilib ang Fireball dahil bagay na bagay sa kanya ang astig na aura na yon. Habang naglalakad palabas ng catacomb. Sinabihan ng Fireball si Soda na kung gusto daw nitong makita ulit sila, kailangan lang nitong bumalik sa catacomb kahit kailan. Nakarating na ang bida natin sa exit. Sa labas ng Green Gate, hingal na hingal pa rin ang mga alipores ni Takudo kakatakbo. Gulong-gulo ang dalawa kung bakit may ganong klaseng gagamba sa loob ng isang Green Gate. Pero wala sa kanila ang may alam ng sagot. Biglang umilaw ng nakakabulag ang Green Gate, napaatras ang dalawa sa sobrang gulat at takot. May mga lumitaw na rin sa paligid nito. Dito na sumabog ang katotohanan, isang irregular gate pala ito. Loading pa rin ang utak ng isa sa mga utusan, ang difficulty kasi ng gate ay nakarank strictly by color. Red, yellow, purple, blue, at green. Sa normal na sitwasyon, malalaman mo agad ang danger level sa kulay pa lang nito. Pero kapag may rings ang isang gate, isa lang ang ibig sabihin nun. Sagad hanggang pinakamataas na tier ang panganib nito, hindi makapaniwala ang unang utusan, so, lalabas na isang red gate ang isang ito. Tanong niyang nanginginig. Binalot na sila ng matinding panic. Paano nila ito ire-report sa association? Aaminin ba nilang nag-illegal entry sila doon? At ang malala pa, nambugbog sila ng sibilyan. Nasabi na lang ng isa, deserve yata talaga ni Takuto ang nangyari sa kanya. Pero naalala bigla ni Alipores No. 2 na nasa loob pa si Soda. Kaso, wapakals na sila kasi wala namang maghahanap sa kanya. Wala namang paki kung mawala ang isang basurahan. Tapos, biglang bumukas ang Green Gate, chill lang lumabas si Soda at bumanat ng, sorry kung naging basura ako. Shocked ang mga epal sa new look ng lolo nyo. Gulat sila paano sa buhay. Biglang nagningas ang mata ni Soda na parang apoy. Gustong mag-demand ng sagot ni Alipores No. 2, pero busy ang bida natin sa pag-scan sa kanila. Naisip niyang mga pipitsugin lang sila kumpara sa mga gagambang nakalaban niya. Agad sinisi ng kupal si Soda sa pagkamatay ni Takudo. Kahit yung kasama niya, hindi makapaniwala sa mga pinagsasabi niya eh. Sa huli, pinaka-easy na paraan ng kupal ay ibintang lahat kay Soda. Pero hindi na makikinig ang bida natin. Pagod at buwisit, sinabi niyang kailangan niyang kausapin si Kutura, napatanga na lang si Kutura sa gulat. Na bad trip yung isa dahil na-ignore, kaya nagalit at sumuntok ng bongga. Pero hindi man lang gumalaw si Soda, siya pa unang bumanat, landing a solid na sapak sa pagmumukha niya. Tumilapon ang kupal at nakatulog habang tulala yung isa. Iniisip kung naging legit dungeon diver na ba si Soda kasi grabe at unbelievable na ang lakas ng bida natin ngayon. Nang hingi ng favor si Soda kay Kutura, at kahit pawis at nanginginig sa takot, umuo na lang siya. Pumasok ulit sila sa catacomb ng magkasama. Alam talaga ni Kutura sa sarili niya na wala silang binatbat pareho. Pero pinaliwanag ni Soda na ito na ang chance nila pumasok sa irregular gate, kung hindi sila kikilos ngayon, huli na ang lahat. Confident ang MC natin at go na go patumbahin ang Queen Spider. Shocked si Kutura nang ma-realize na ito pala ang master plan ni Soda at sinabing dapat na lang silang tumawag ng backup, bago pa siya makareklamo ng bongga, may sumigaw mula sa likuran nila, teka lang. Napatalon sa gulat sina Soda at Kutura, napalingon sa takot na akala mo may multo ulit na nagpakita. Isang maingay at confident na lalaki ang humarang sa kanila. At halatang hindi niya hahayaang gawin lang nila ang kahit anong gusto nilang gawin, habang humihinga pa raw siya. Sino tong dayo, at bakit siya nandito sa loob ng catacomb? Walang idea sina Soda at Kutura kung sino siya kaya tinanong nila ng diretsahan.
Ang arte ng lolo nyo, ayaw sabihin ng pangalan niya kasi hindi raw siya nagpapakilala sa mga suspicious. Try sanang mag-explain ni Soda, pero pinutol agad ng lalaki. Sinabi niyang si Soda pala yung nakatulog lang sa labas ng gate kanina eh. Dagdag pa, rule sa catacomb na kailangan ng 3 members, pero dalawa lang sina Soda at Kutura kaya lalo pa silang naging sus. Base sa dada ng lalaki, clear na may sapat na dahilan na siya para dakpin sila on the spot dun mismo. Ready na ang lalaki na bigyan sila ng leksyon habang nag-try i-explain ng MC natin for the last time, pero nag-clench ng kamao ang epal at sumigaw na wala naman siyang tinatanong kay Soda. Nang sumugod ang lalaki para manapak kay Soda, mabilis na nakailag ang bida natin. No choice na siya kaya gumanti ng isang sharp na uppercut. Hindi man lang nasaktan ng lalaki at nangiwi pa sabay sarcastically na sinabing medyo magaling si Soda, sabay cast niya ng skill na Man of Steel. Skill yun na kayang gawing pure steel ang buong katawan niya. Tumigas ng bongga ang kamao niya at binalaan si Soda na seryosong iiyak siya sa isang sapak lang niya. Nagets agad ni Soda ang power ng lalaki. Kung pipilitin nilang lumaban, alam niyang tepok na talaga sila. Kaya tumalikod at tumakbo si Soda, inatrasan at iniwan tuloy si Kutura kasama yang lalaki. Sumigaw yung lalaki at sinabing bumalik daw si Soda para makipagbakbakan dahil magiging one hell of a battle at epic fight daw yun. Shocked si Kutura pero mabilis na sumunod kay Soda. Patuloy silang hinanap ng lalaki, sumisigaw na lumabas na raw sila at labanan siya ng patas. Nagtago silang dalawa sa loob ng kuweba dahil alam nilang hindi pa nila kaya makipagsabayan, not today. Sure si Soda na hindi uubra ang berry hands nila, at mas lalo lang silang mapapahamak kapag gumamit pa sila ng apoy. Bigla na lang may sumulpot na green fireball spirit sa harap ni Soda. Nakilala ng spirit yung bakal na epal, ang pangalan niya ay Tuma. Narinig ni Soda ang spirit na nagsabing nagising siya nang makita si Tuma, at time na for his payback, curious tuloy si Soda kung anong chika at history nila ni Tuma. Shocked ang spirit na nakikita siya ni Soda. Chill lang sumagot si Soda na oo naman, kitang-kita niya siya. Kaya nag-explain ng spirit na matagal na pala talaga silang magkaaway at haters ni Tuma. Nagdesisyon daw silang mag one-on-one para magkaalaman na. Kaso, minalas at natalo siya. Nagplano sana siyang gumanti pero nauwi lang siya sa pagiging dead sa loob ng catacomb. Super buwisit talaga siya. Hindi man lang daw siya maka-rest in peace ng ganito. Nang makita ito, nag-offer si Soda na tulungan siya. Confident na lumabas ulit si Soda para harapin si Tuma. Yabang pa rin ni Tuma, tuwang-tuwa nang makita siyang lumabas at tumawa pa. Sinigaw ni Soda ang buong pangalan niya. Igarashi Tuma. Nanigas ang lolo niyo. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Habang ready na manapak si Soda, nag-sorry pa siya. Tapos, isang malupit na green electric lightning bolt ang tumama kay Tuma. Nastan siya sa matinding gulat at bumagsak ng napakalakas sa sahig. Habang nakatayo kay Tuma, lumabas ang green fireball kay Soda, nag-celebrate sa panalo niya. Masayang nagpasalamat ang spirit kay Soda. Wala na yung baggage ng regrets niya, time to move forward na. Nag-goodbye na si Soda at na-realize niyang lahat naman tayo may dalang sariling hugot sa buhay. Ting! Biglang may asul na system screen na nag-pop up. New skill unlocked. Stun raw, nakakapaglabas ng malakas na kuryente in a snap. Shook much. Maya-maya, nahanap na rin ni Kutura si Soda at nakitang tumba na nito si Tuma. Lodi talaga. Nagtaka si Soda bakit pa binalikan ni Kutura, pwede na sana siyang tumakas. Sagot ni lolo mo, di nga rin niya gets bakit ba kasi siya sinama sa quest na to. Ayun naman pala, need ni Soda ang OP skill ni Kutura na Poison Master. Ang ultimate goal niya, makontrol at mamanipulate ang lason. Legit na alam ng MC natin na kayang gumawa ni Kutura ng antidote basta ba may tamang materials, wala nang charot-charot. Na-experience na niya to Napatanong tuloy si Kutura kung anong trip ni Soda. Confident na sumagot ang ating bida, tutumbahin niya ang Queen Spider. Need niya ang Poison Master para makarecover ang nanay niya. Family first ang peg niya. Kahit di naman required lumaban si Kutura, nakisali na rin ang Ferson. Pero may isang hirit siya kay Soda, iligtas daw sana si Tikuto. Nag-thank you ng bongga si Kutura, dahil daw kay Soda, ilang beses na siyang na-save at nagising pa ang skill niya. Ikaw ang savior ko, pre. Pero hard pass si Soda sa pag-save kay Takuto. Never daw niyang mapapatawad ang mokong na yun. The serve. Kahit ganun, binigyan niya si Kutura ng choice, i-save mo siya mag-isa habang ako nakikipagbakbakan sa Queen Spider. Nga si Kutura, tumalikod si Soda at nangakong di mangingialam. Napasmile si Kutura. Tapos biglang nagising si Tuma mula sa pagkakastan. Nataranta ang dalawa, pero bigla silang yinakap ni Tuma sabay sabing, pinapaiyak niyo naman ako
Aw, softboy din pala. Loading ang utak ni na Soda at Kotura, pero hey, at least 3 na silang party member sa loob ng catacomb, the more the merrier. Sabi ni Tuma, sana sinabi na daw ni Soda ang rason from the start. Pero umalma ang MC natin, siya kaya yung unang umatake. Nag-offer ng help si Tuma, pero medyo alanganin si Soda. Worried kasi siya na baka masyadong delikado. Pero makulit si Tuma, ginage siyang tumulong at walang makakapigil sa kanya. Trip lang talaga niyang tumulong, ganern. Sakto namang biglang sumulpot sa harap nila ang galit at gutom na Queen Spider. Boss fight na this. Perfect timing talaga, wala nang takasan. Ngumisi si Tuma, naging bakal ulit ang mga kamao, ready makipag-upakan kasama sina Soda at Kotura. Harapan na sa nakakakilabot na Queen Spider, G itong gawin silang midnight snack, yikes. Tinanong ni Kotora kung gaano nakalayo ang na-clear ni Tuma. Hanggang Purple Gate pa lang na-clear ni Tuma, at fresh pa sa kanya ang Red Gate. Ito na ang ultimate boss level niya, kaya bawal ang mahina. Akmang magpatank sana si Tuma, pero biglang pumronta si Soda para solohin ang Queen Spider, shokening ang lahat sa tapang niya. G siyang tapusin to para ipaghiganti ang parents niya. Sumugod agad ang Queen Spider. Pa-chill na iniwasan ni Soda ang mga tira, parang naglalaro lang na ewan, nagbuga ng sapot ang gagamba, pero walang takot na tinalunan lang ito ni Soda. Nganga na lang sina Tuma at Kotura. Ibang level na tong Soda na to, feeling pro, na naka-clear na ng Red Gate, pero alam ni Kotura na impossible yun. Kakadebut lang ni Soda as Dungeon Diver ilang oras ang nakalipas, pero parang veteran akong gumalaw, tapos biglang nagliyab ng apoy ang mga kamay niya. Hala, may fire element din siya, bulong ni Tuma. Ang daming tinatago dahil dyan, na-hype na rin ng bongga si Tuma. Bawal daw matalo rito, agad na naging bakal ang mga kamao niya pag-activate ng kanyang Man of Steel skill. Let's go! Binigay niya ang 100% at sinuntok ang binti ng gagamba, pero walay effect, as in no damage. Parang nakiliti lang ang lola nyo. Ang di alam ni Tuma, nasa likod na niya ang ulo ng boss at ready ng mangagat, GG. Nag-flashback ang buhay ni Tuma, oh my gosh! Pero biglang sumingit si Soda from nowhere at sinapul sa ulo ang gagamba gamit ang new skill niya. Electric Shock, Boom Stun. Kumidlat ng kulay green at tumama sa likod ng gagamba. Pero sobrang kunat ng Queen Spider, parang tank. Wa-effect masyado ang stun, kaya mabilis na naisip ni Soda na gumamit ng apoy, basta magpapa-agro muna si Tuma. Walang pag-aalinlangan, si Tuma sa plano. Binalot niya ng bakal ang buong katawan niya para maging ultimate tank. Overdrive mode on. Handa nang saluhin ni Tuma ang lahat ng damage. Na-shocked ang Queen Spider dahil di tumatalab ang mga tira niya. Nag-taunt pa si Tuma sa halimaw, sabing lakasan pa nito ang atake. Kahit alam niyang malapit ng malobat ang skill niya. Need na tapusin to ni Soda ng mabilis. Binuka ng Queen Spider ang pangit nitong bibig at sinunggaban si Tuma, hook, line, and sinker. Paglapit nito, tumalon si Soda mula sa likod ni Tuma, umaapoy ang kamao, flower flame, sigaw niya sabay basag sa isang binti ng gagamba. OP moves. Napatili sa sakit ang Queen Spider dahil sa matinding paso. Napaatras ang halimaw, proof na super effective talaga ang apoy. Naga pa rin silang tatlo. Namangha si Kotura sa teamwork ng dalawa, may laban sila, mananalo ata talaga. At ngayon, time na niya para i-save si Takudo. Tumakbo pa harap si Kotura nang biglang may isang sapatos na nahulog sa harap niya. Hala, kanino yon? Shit, sapatos ni Takuto. Nilalamon na ng Queen Spider ang ibabang bahagi niya, gagi. Napasigaw ng malala si Kotura sa sobrang shock. Susugod sana siya ng full power, kaso bumawi ng saksak ang gagamba. Muntik nang matuhog si Kotura, bes. Pero sinalo ni Tuma ang atake. Aray ko biye, bumaon sa likod niya at nawasak ang steel armor. Malambot ba steel ko? Walang paligoy-ligoy si Soda. Sumugod si Lolo Mo para isave ang tropa, kaso hinampas siya ng gagamba at tumilapon sa pader, off. Lagapak, binalot ng spider si Soda ng sapot sabay binuhat sa ere na parang display. Ngumanga ang halimaw para lamunin siya. Pero teka, ito talaga ang inaabangan ng bida natin. Nag-thank you pa sa lapit. Nagtulog-tulugan muna bago palihim na sinunog ang sapot niya. Shocked si Tuma sa galawan. Dumampot si Soda ng basag na steel at tinuhog ang mata nito. Pagkabaon ng blade, bam! Naglabas ng kuryente si Soda at kinuryente ng bongga ang halimaw. Tapos yung kabilang kamay, nag-aapoy. Sinapak niya sa bunganga ang gagamba, literal na sunog mula loob. Nangisay ang halimaw bago na dedo. Gegelupi, dahil sa steel ni Tuma, na solo ni Soda ang boss.
Masesave na niya si Madir. Pero sina Tuma at Kotura, nakatayo sa bangkay ni Takuto. Umiyak ng malala si Kotura. Binuhat naman ni Tuma si Takuto para bigyan ng maayos na libing. Nilapitan ni Tuma si Soda para i-congrats sa epic boss fight niya. Pero naging humble si bro, sabi di niya kaya pag wala si Tuma. Na-amaze tuloy siya. Daming skills ni Soda, at yung kuryente kamukha ng inis ni Tuma, ni-reveal niyang kay Go galing yon. Gusto niya bisitahin puntod nito. Pero shock si Tuma. Walang puntod, bro. Buhay pa si Go. Lutang tuloy ang main character natin. Kakamit lang ni Tuma kay Go kahapon, legit no cap. Shocked si Soda. Biglang kumirot ang ulo. Umalingaw-ngaw sa isip niya ang boses ng Fireball Spirit. Na-touch mo ang root ng mundo. May nag-flash na memory. Si Soda nasa classroom kasama ang girl na di kilala. Tapos boom, hinimatay ang bida natin. Bago mag-pass out, may pahabol ang spirit, di lang daw nanay niya ang kailangan niyang i-save. Fast forward sa hospital. Tinanong ni Tuma kung kamukha ba nung spirit na na-meet niya sa catacomb. Nagnod ang main character natin, kahit tapos na boss fight, bardagulan naman ni Tuma at Go. Inasar ni Tuma kung masama ba ugali ng kambal niya. Only child ako, gago, sagot ni Gao. Naniwala na lang si Tuma, mukhang spoiled brat talaga eh. Haha. Nag-asaran silang parang bata sa ospital. Umawat pa si Soda kasi pinagtitinginan na sila, nakakahiya shoota. Natahimik sila, at tinanong ni Soda kung legit bang safe at close na ang nilinis nilang gate. Nag-yes naman sina Tuma at Go, G na G. Na-double check na. Pag natumba ang boss, stable na ang gate at no more invasion worries. Nag-thank you si Soda sa pag-clear tapos chinek lagay ni Kotura. Pag alis ni Soda, nagtanong si Go kung totoo bang siya bumuhat sa boss fight. Kinonfirm ni Tuma. Tinumba ni Soda ang isang Red Gate boss. Napanganga si Go, grabe. Possible palang maka-inherit ng overpowered skill sa ligaw na kaluluwa, match pa sa big brain ni Soda. Kaya naisip ni Tumang i-recruit siya. May hiningiling favor si Tuma, pero umarte na naman si Gao. Ayun, nagsigawan na naman silang dalawa, daig asot pusa. Sa labas, busy si Kotura sa pag-extract ng lason. Nahanap siya ni Soda, ready na yung antidote maya-maya. Kinumusta ni Kotura si Soda, lalo na nung bigla siyang nag-collapse sa catacomb. Nag-thank you si Soda. Sabi naman ni Kotura, siya daw pinakakonting galos. Nag-sorry pa siya kasi pabigat daw siya. Deadma si Soda. Gets niya pag in danger ang mahal mo, mabablangko ka talaga. Naalala tuloy niya parents niya, ibang usapan nga lang si Takuto. Di niya talaga bet ito, pero iba yun para kay Kotura. Di ko kayang pantayan, sabi niya. Hindi na gets ng main character. Saktong pagtapos ng usapan, boom, ready na ang antidote. Solid talaga si Poison Master. Inabot agad ni Kotura yung antidote kay Soda at sinabing bilisan na. Walang mapagsidlan ang pasasalamat ng bida natin. Sprint malala papuntang hospital room. Ito na ang hinihintay niya. Hawak na niya ang nag-iisang pag-asa para mabuhay ang mama niya. Pagtingin niya sa mama niyang walang malay, dahan-dahan niyang pinainom ang ultimate antidote, isang diretso lang. Boom, biglang nag-glow ang katawan niya. Unti-unting dumilat. Clear na ang lason. Paggising ng mama niya, parang sasabog sa tuwa ang dibdib ni Soda. Naiyak na lang siya bigla. Namukhaan agad siya nito at napansing ang laki na ng binata niya. Iyakan malala ang mag-ina, parang isang dekadang hindi nagkita sa sobrang miss ang isa't isa. Siyempre, napag-usapan ng papa niya. Tinanong ng mama niya ang totoong nararamdaman nito. Sabi ng ating main character, ang mailigtas siya ang ultimate goal ng papa niya. Idinagdag pa niya na ipinasa na sa kanya ang lahat, ang feelings ng papa niya, pati kapangyarihan at ang Kiro Flames. Shooked ang mama niya, kasi naman, hindi ito good news para sa isang ina. Tinanong siya nito kung anong next step niya ngayong ligtas na siya. Medyo natigilan si Soda, may point nga naman. What is next, diba? Pero deep down, buo na ang desisyon ng bida natin. Gusto niyang maging pinakamalakas na dungeon diver para wala ng buhay na masayang, pero yikes, ayaw itong marinig ng mama niya. Tinanong ni Soda kung tutol siya. Walang paligoy-ligoy, straight yes agad ang sagot ni Madier. Sino ba namang ina ang hindi sasakit ang dibdib kung nasa danger zone lagi ang anak pero alam niyang silang mga magulang ang rason niya. Kahit ganun, inamin niyang unfair naman kung pipigilan ang pangarap niya, biglang nag-blush ang ating bida. Isang pinky swear lang daw, dapat protektahan din niya ang sarili niya. Kasi kung may mangyari sa kanya, hindi talaga kakayanin ni mama. Promise ni Soda, hindi niya hahayaang mangyari yun. Isang sobrang higpit na yakapan ang naganap. Ang tagal nilang hinintay ang moment na ito. Pero paglabas ng kwarto ni Soda, may umagaw ng pansin niya.
Nandoon sina Tuma at Kotura sa gilid, patagong nagpupunas ng luha. Nakinig pala ang mga tsismoso. Sabi ni Tuma di raw nila sinadyang makinig, nagets naman ni Soda kaya ox lang, pero teka, may isa pang malaking problema. Pumasok si Soda sa catacomb nang walang permit. Paano na nila ito ipapaliwanag sa association, yari? Confident na kumibit balikat lang si Tuma. Sagot na raw ng tropa nila yan, no sweat, sabay invite kay Soda na sumali sa kanila. Kung bet daw nitong maging pinakamalakas na dungeon diver, sila ang ultimate shortcut para maabot yun. Samantala sa kabilang dako, sa loob ng Yellow Gate, isang astig na lalaki ang naglalakad sa ibabaw ng mga tumba ng monsters. Nagsosorry ito habang sinasabing nag-solo flight si Tuma. Ang kausap niya, isang white-haired dude na chill na nakaupo sa bundok ng halimaw, deadma lang si white-haired kuya. Sa totoo lang, may gusto rin siyang makaharap. Walang iba kundi si Soda Suzaki. Trivia time, ang isang team ay ang legit na grupong approved ng association para mag-raid at bumasag ng boss. In short, mga bes, trabaho talaga ng team ang bumura ng dungeons, habang naglalakad sa ilalim ng araw, proud na nag-flex si Tuma na member siya ng sikat na Tenro. Pabidang sumingit agad si Kotura, sabay sabing ang Tenro ay hindi lang top tier sa Japan, kundi isa sa pinakabis na team sa buong mundo. May squad sila mula 1 hanggang 10, hawak ng mga mamaw na captains, at ang ultimate boss nilang lahat, ang Commander-in-Chief. Tinap ni Tuma si Kotura sa likod, solid daw ang pagkaka-memorize ng impormasyon, believe much. Na-throwback tuloy si Kotura kung gaano ka-fanboy si Takuto sa Tenro. Goal nitong sumali balang araw kaya sagad ang training kahit walang team. Nawalan ng masabi si Tuma, nakigulo na rin sa usapan si Soda, pamilyar din pala siya rito. Lalo na sa pangalan ng Commander-in-Chief na si Yamato Sumaragi. Isang living legend na nag-solve ng historic incidents worldwide, at official na the strongest pa siya ng association. Naisip tuloy ni Soda, ano kayang feeling na ma-meet ang isang super OP na character? Tinanong siya ni Kotura kung kinakabahan siya, pero iling lang ang sagot. Walang kaba-kaba sa katawan. Super thankful lang daw siya para sa astig na opportunity. Nabilib lalo si Tuma, palaban talaga ang batang ito. At sa wakas, nandito na sila sa headquarters. Tingin sa labas, parang inabandon ng bahay lang. Pero looks can be deceiving, sabi nga ni Tuma, abangan nila ang surprise. Pagkabukas pa lang ng pinto, boom! Isang sobrang lawak na space ang bumulaga sa kanila. Isang pamatay na high-tech facility ang nasa loob, totally mind-blowing kumpara sa labas. Mag-iinarte na sana si Tuma para mag-brag, nang biglang isang malutong na batok galing sa lalaking lumitaw sa likod niya. Sunod-sunod na sermon ang inabot ni Tuma dahil sa solo flight niya sa catacomb, tapos pinasa pa sa tropa ang problema. Awit. Agad dumepensa si Tuma. Kesyo may basbas daw ni Yamato, pero walang tigil ang sapak ng kuya niya. Habang panay ang banat, tinanong nito kung tinambak ba ni Tuma ang mga gawain kay Goku. Naalala tuloy niya ang pang-aasar ni Goku. Siguradong nagsumbong ang lokong yon. Laglagan pala, ha? Pero chill lang ang magkapatid, tuloy lang ang bardagulan at batuhan ng asar. Susubukan sana silang awatin ni Soda, pero kalmadong humarap ang lalaki, at binanggit ang pangalan nila ni Kotura. Ako nga pala si Yusei Igarashi, ang deputy commander ng Tenro, sabay yuko at hingi ng dispensa para sa kapatid. Aminado siyang matigas talaga ang ulo ni Tuma at laging sugod ng sugod. Medyo nahiya naman ang MC natin. Ayos lang daw yon, lalo't malaking tulong din naman si Tuma. Biglang may pumasok, masyado raw mahigpit si Yusei. Teka, siya yung lalaking nasa ibabaw ng mga halimaw si Yamato Sumaragi. Dagdag pa niya, gusto lang namang tumulong ni Tuma sa iba. Kaya dapat chill lang si Yusei. Shocked si Soda, grabe, ang normal naman pala ng commander nila. Napansin ni Soda na mas maliit si Yamato kaysa sa magkapatid. Ginamit niya ang kakayahan niya para silipin ang kaluluwa ni Hu. Halatang mas malakas si Yusei, pero ang aura ni Yamato, sobrang ordinaryo, wala man lang bakas ng lakas. Lumingon si Yamato kay Soda at masayang bumati. Kanina pa raw niya gustong makilala ang binata. Bilib daw siya sa pambihirang lakas ni Soda. Napaisip tuloy ang MC natin, ang daling pakisamahan ng Lodi na to Biglang nagtanong si Yamato, gusto ba talaga ni Soda maging pinakamalakas? Niyaya niya itong subukan, at syempre, game ang MC natin. Bago pa makaangal si Yusei, nangako na si Yamato na magpipigil siya. Chill lang daw. At saka, halatang hype na rin si Soda sa laban. Wala nang nagawa si Yusei kundi mag-abang. Pagkapasok sa training room, biglang nagbago ang buong paligid. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi man lang nakapag-react ang utak ni Soda. Tinaas ni Yamato ang kaliwang kamay babala na sasapak siya,
Agad pinaapoy ni Soda ang kanyang mga mata. Hindi siya pwedeng magpakampante. Baka gumamit ng skill si Yamato. Tiningnan niya ulit ang kaluluwa nito pero blanko pa rin. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin, isang matinding orange aura ang sumabog, pero huli na, nasa harap na niya agad. Bam! Tumilapon si Soda sa dingding dahil sa sapak. Nagpanik sina Tuma, Yusei, at Kotura. Nagkadurog-durog ang pader. Akala ni Soda, may sumabog na bomba, anong klaseng halimaw yon? Nakita niya ang kaluluwa ni Yamato na hugis tao. Pagbangon niya, na-realize niyang hindi yon isang skill. Isa yung nakakapangilabot na purong enerhiya. Tinanong ni Yamato kung kaya pa ba, at doon may na-realize si Soda. Imbes na umatras, mas lalo lang nag-apoy ang dugo ng MC natin, laban kung laban. Sumabog ang apoy mula sa loob niya habang bumabangon. Mabilis na umatake si Yamato, pero nakailag na si Soda. Nagulat ng slide si Yamato. Sunod-sunod ang mga suntok, pero iwas lang ng iwas si Soda, ang angas. Alam ni Soda na kapag tinamaan siya kahit isa lang, siguradong tumba siya at tapos ang boxing. Sinabi niya sa sarili na hindi na sapat ang mata lang, kailangan niyang maramdaman ang bawat galaw, bawat kilos, bawat hakbang, buong katawan ang dapat sumabay, ito na yon, ang laban sa pinakamalakas. Kumukulo sa excitement ang dugo ni Soda sa walang tigil na atake ni Yamato, ayaw pa niyang matapos to. Gusto pa niya ng higit pa rito. Mas malakas, mas mabilis walang preno-preno. Masayang nagpakawala ng mga sipa at suntok si Yamato, pero swabe lahat ng ilag ni Soda. Bugbog man, tuloy ang laban. Shook na shook si Yusei sa nakikita niya. Bilib na bilib siya sa tapang ng MC natin na hindi umaatras. Tinanong ni Tuma ang kuya niya kung anong tingin nito. Ngumiti lang si Yusei, ayos din pala ang kinalabasan. Unti-unting nagliwanag ang kamao ni Soda, mainit, nagbabaga, at handa nang sumabog ang kapangyarihan. Tumingin siya sa commander at nagpaalam kung pwede na siyang mag-all out. Biglang nag-iba ang aura ni Yamato. Seryosong mode na raw ito, ang pinakamalakas niyang forma, kaya nakakawala ng thrill kung magpapaalam pa. Mas maganda kung ibubuhos na ni Soda ang lahat. Naghanda ang MC natin, ilalabas na ang ultimate power niya. Lumipad ang nagliliyab na kamao ni Soda. Sumabog ang apoy pagtama, nanlaki ang mga mata ni Yamato. Hindi siya makapaniwala sa nakita, ang skill na yon kay Seiichiro Suzaki yon, ang pinakamalakas na fire mage. Dahil sa nakita, biglang na-excite at nag-apoy muli ang puso ni Yamato, parang noong kabataan niya. Epic! Solid daw ang lakas ng loob ni Soda, sabi ni Bossing Yamato. Nakahinga ng maluwag ang ating bida, legit na nakapasa siya sa standards ng commander. Lobat at tagaktak na ang pawis ng ating main character. Pero teka, tuloy pa rin ang impyernong training. Dahan-dahang tinaas ni Yamato ang kamay niya, at sumabog ang nakakapasong orange aura. G na ang commander, magle-level up na ang labanan. Biglang umalingaw-ngaw ang nakakabinging alarm sa buong facility. May emergency broadcast na bumasag sa katahimikan. May monster invasion sa labas, natigilan ng lahat, isang malalang gate outbreak ang sumabog sa Sakurawa Town. Pagod pa nga si Soda sa training, tapos may invasion agad. Nawala bigla ang hype ni Yamato. Kung kailan naman nagiging masaya ang lahat, awit, kailangan na nilang itigil ang training. Ganito kasi yan, pag matagal na buhay ang boss sa gate, aagos ang mga halimaw sa real world para umatake ng mga sibilyan. Sabi ni Yamato, imposible daw na deadmahin lang ang mga gates malapit sa siyudad. Kaya malamang, may pumalyang challengers na mag-clear nito. Agad pumagit na ang commander para i-take over ang magulong sitwasyon. Tinanong niya kung sinong mga teams ang Gina. Walang kagatol-gatol na sumagot ang Teams 1, 2, at 5. Mabilis na naglapag ng command si Yamato. Tuka ng Team 5 ang pag-escort at pagligtas sa mga inosenteng sibilyan. Ang Teams 1 at 2 naman, inutusang kumalat at isecure ang 5-kilometer radius palibot ng Sakurawa Town. Pipigilan nilang makawala ang mga kalaban. Samantala, ang teams ni Yuses at Tuma ang bahala sa mismong gate. Napatanong ang naku-curious na si Soda kung anong gagawin ni Yamato. Ang sagot ng bossing, susugod siya ng solo para pulbusin ang mga nakawalang halimaw. Agad nag-volunteer si Soda na sumama, gusto niyang ma-experience kung gaano kalupit ang totoong bakbakan. Tiningnan siya ni Yamato at binigyan ng malalang warning, kapag naging pabuhat siya, iiwanan siya sa ere ng walang dalawang isip. Pero hindi umarayat ang bida natin. Sobrang determined ng loko, kaya go lang siya. Isinama rin si Kotura sa trip, para maging dakilang babysitter ng ating main character sa labas. Sumigaw na ang commander para sa final order. Oras na para lumarga, at bawal may mamatay kahit isa. Sa mismong warzone, parang The Flash na tumatakbo sina Yamato at Soda,
Hirap na hirap makahabol si Kutura sa halimaw nilang speed. Sobrang nag-aalala siya kay Soda. Sabak agad sa tunay na gyera pagkatapos ng impyernong training, grabe na to. Walang preno-prenong nanagasan ng kalaban si Yamato. Paglingon niya, nakita niyang hapong-hapo at naiiwan na si Soda sa likuran. Masyado ba siyang nag-expect? Biglang bumigay ang mga binti ni Soda at natisod siya ng malala. Agad rumesponde si Kutura at kinamusta siya. Napaisip ng malalim si Soda, eto ba talaga ang tamang oras para maging pabigat? Kabadong-kabado na si Kutura. Sa loob-loob niya, sobra na to at mukhang GG na talaga sila. Baka dapat ipaubaya na lang nila ang lahat kay Yamato at sa Tenro team, matapang si Soda pero halatang sagad na ang katawan niya. Tinanong siya ni Kutura kung bakit pinipilit pa niya ang sarili, halata namang wasak na siya. Malakas na naman si Soda at pwede na nilang i-carry ni Yamato ang laban. Pero ayaw talaga sumuko ng bida natin, sabi niya, hinding-hindi siya tatakbo para lang sisihin ang sarili sa huli dahil naging mahina siya. Ngayon lang siya gagawa ng desisyon para sa sarili niya sa buong buhay niya. Gusto niyang maging pinakamalakas sa lahat. Kapag sumuko siya ngayon, hindi lang ang laban ang matatalo, mawawalan din siya ng rason para lumaban, at ayaw na niyang lokohin ang sarili niya. Gusto talaga niyang makapantay si Yamato. Nang marinig ito, nilabas ni Kutura ang isang maliit na bote at ginamit ang kanyang lason na alchemy. May na-craft siya on the spot. Inabot niya ito kay Soda na muntik pang mabitawan sa gulat. Babasagin daw ng inuming ito ang limitasyon ng katawan, pero panandalian lang at may kapalit na side effects, babala ni Kutura. Tinitigan itong maigi ni Soda at napabuntong hininga. Iinumin ba niya ang mahiwagang potion na ito o hindi? Habang patuloy na naglilinis ng kalaban si Yamato, may tumawag na na-clear na daw ang loob ng catacomb. Walang boss na naiwan, ibig sabihin lang nito, nakawala na ang halimaw papunta sa siyudad. Kailangan nilang harangan ang gate para walang makalabas, pero bago matapos ang tawag, isang dambuhalang ogre ang biglang sumulpot sa harap ni Yamato. Inisip ni Yamato na baka ito na ang boss monster. Kung ganun, basic na lang sa kanya itumba ito. Biglang may dumausdos sa tabi niya. Nanlaki ang mata ni Yamato, si Soda pala, solidong nag-aapoy na kamao ang ibinaon nito sa mukha ng ogre. Sumabog ang power level ni Soda dahil kay Kutura. Shocked si Kutura habang nag-thank you ang bida natin. Ininom nga ng loko ang potion kahit di alam ang side effects. Agad umatake ang power buff, umapaw ang matinding lakas sa katawan niya. Kumaripas ng takbo si Soda. Wala nang nagawa si Kutura kundi i-cheer ang bida na ituloy lang ang pagwawala. Tumilapon ang ogre at bumagsak na tulog mantika. Napatanga na lang si Yamato sa sobrang pagkamangha sa nakita niya. Boom, may panibagong dambuhalang kalaban sa harap nila. Pumorma na si Soda, sumasabog ang apoy sa katawan, at seryosong tumingin kay Yamato. Kahit gaano kalayo ang agwat ni Yamato, walang susuko. Susundan at hahabulin niya ito hanggang sa dulo. Bigla na lang may sumulpot na isa pang dambuhala. Napabuntong hininga na lang si Yamato, kaumay o. Pero teka, may napansin siya. Iba ang vibes ni Soda ngayon Umaapaw ang power niya, at unti-unting naging malupit na yellow-orange ang mga mata niya. Sumabog ang nagwawalang apoy sa katawan niya, wild at hindi madededma. Pinaliwanag ni Yamato na ang dambuhalang ogre sa harap nila ay ang gate boss na pasimuno ng buong invasion. Yung mga nakatakas na kalaban sa real world ay mag-stay doon kahit tepokin ang boss, kaya hindi pa ito ang magic ending. Pero dahil sobrang seryoso ni Soda, tinanong siya ni Yamato kung gusto niyang solohin ang boss na ito. Walang paligoy-ligoy, napag-game agad si Soda. Tiwala si Yamato sa kanya, pero nakaabang lang siya in case maging delikado ang sitwasyon. Tapos sa isang iglap lang, poof, biglang naglaho si Yamato. Tumalon siya sa mga building ng sobrang bilis kaya nawala siya sa paningin ni Soda. Solo the flight na, huminga siya para mag-focus. Sa kanya na binigay ang laban, itinaas ng ogre ang higanteng sandata at hinampas pababa ng buong lakas. Muntik nang mategi si Soda pero nakailag siya, pero wait, sobrang kunat ng defense ng ogre, simple lang ang plano. Lalapit, sisirain ang balance, tapos tatapusin ng hellfire niya. Sumugod agad si Soda na walang overthinking. Umapaw ang malulupit na suntok na may nagliliyab na apoy. Pero anyare, hindi man lang umubra mga idol. Mas lalo lang na-trigger ang ogre. Umatungal ito at sinuntok si Soda, kaya tumilapon siya ng diretsyo sa pader. Sobrang bigat ng impact kaya napadura ng dugo si Soda pagbagsak niya. Samantala, ang ogre ay chill lang, walang galos. Doon na niya na-gets ang lahat. Fire-resistant pala ang ogre. Nakatayo lang ito na parang kiliti lang ang atake niya. Ang apoy niya na pangmalakasan ay wala man lang na damage.
Mas nakakashock yun para sa kanya kaysa sa natanggap na suntok. Pwede i-stun gamit ang kidlat, pero hindi yun pamatay eh. Napaisip si Soda sa next step, tapos may naalala siya bigla. Yung naging payo ng Fireball Spirit noon, wag lang daw aasa sa kapangyarihan ng tatay niya. Sabi ng Fireball, malakas ang apoy, pero hindi lahat nasusunog. Pumalag pa si Soda na alam na niya iyon, pero napag-alitan siya. Malakas man siya, hindi pwedeng sumugod ng basta-basta blindly. May tinurong last resort na move sa kanya ang Fireball in case, nung una, na-hype siya doon. Pero naalala niya ang warning. Hindi yun guaranteed na technique, kumbaga parang swertihan lang na move. Kahit nga mga top-tier fighters sa mundo ay sablay doon, kailangan mo munang magets ang sariling soul para magamit ng maayos. Nainip tuloy si Soda. Ano ba kasing move yan? Sipa ba o suntok? Spill the tea na. Pinaliwanag nito na hindi mahalaga kung sipa o suntok, kailangan lang ibuhos ang lahat ng aura niya para sa isang strike. Umangal siyang lagi naman siyang full power, pero binara siya ng fireball, minsan ang pagpigil ay part of control. Natural dumadaloy ang aura sa katawan galing sa soul, kaya ang pag-ipon nito sa iisang spot ay nakakabaliw sa hirap. Kahit ang mga veteranong fighters ay maliit na portion lang ang kayang ipunin. Pero kung gets mo talaga ang soul mo, makokontrol mo ng solid ang flow at maglalabas ng mas matinding power. Astig pakinggan pero kailangan ng extreme focus. Sa laban kung saan pwedeng mategi, sobrang imposible mag-focus ng ganun katindi. Nasa gitna pa naman ng boss fight si Soda. Paano ba siya makakapag-focus ng kalmado ngayon? Kaya gumagana lang yon sa mga rare na sitwasyon. At ang ultimate advice, kung sobrang off ng kalaban, tumakbo na lang. Balik sa present, magkaharap na ulit si Soda at ang dambuhalang boss ogre. Pero this time, hindi na siya nagpapanik. Naka-lock in na ang binata. Nag-focus siya ng mas malalim pa kaysa noon. Mas lumaki, uminit, at nakontrol ang apoy niya. Nawala ang ingay sa paligid at gumaan ang sakit ng katawan. Ang epic battle niya kay Yamato kanina ang naging training niya. Umatungal ng malakas ang ogre, pero ni hindi siya kumurap. Sumugod ng diretso ang ogre, tapos boom, nagets na niya ang move. Nag-apoy bigla si Soda at mabilis na sumugod. Tumalon siya ng mataas at naglabas ng mas nagwawalang apoy, at mas piniga pa ang power kaysa noon. Iba na ang aura ngayon. Inasinta niya ang ulo ng ogre at kumidlat ng green lightning. Stun, na-freeze ito sandali at nalito. Ang opening na yun lang ang kailangan niya. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mata, tapos ibinaon niya ang nagliliyab na kamao diretsyo sa mukha nito. Pagkonekta ng suntok, umalingaw-ngaw sa utak niya ang pangalan ng move. Soul Blast. Sumabog ang pinakamalaking apoy sa kamao niya higit pa sa mga nagawa niya noon. Grabe ang impact, tumilapon ang ogre sa kabilang dulo. Ligtas na nakatapak si Soda sa lupa, lamon na lamon ang nagliliyab na apoy ang dambuhala. Bagsak at tumba ang halimaw, habol ang hininga, tinaas ni Soda ang kanyang kamay, para ipagdiwang ang panalo. Ramdam na ramdam niya, unti-unti na siyang nakakahabol, sa halimaw na lakas ni Yamato. Pero biglang umikot ang paningin niya. Bagsak siya sa lupa, mabilis na nauubos ang lakas. Hala, huwag naman sana ngayon. Naalala niya ang inumin ni Kutura, at ang matinding side effects nito. Shocks, ito na pala ang kapalit noon. Pinalibutan siya ng mas marami pang ogre, nang hihina ang mga binti niya, habang nanlalabo ang paningin, isang bagay lang ang naisip ng ating bida. Dito na ba talaga matatapos ang lahat? Samantala, nakatingala si Yamato sa isang napakataas na building, iniisip na astig itong gawing landmark. Tumalon siya sa ere para silipin ang buong siyudad. Pagbagsak sa rooftop, agad niyang tinawagan si God sa comms. Tapos na raw mag-seal ng kalaban ang Squad 2, sa loob ng 5 kilometro, ganoon din ang balita mula sa Squad 1. Nagpasalamat ang Chief Commander. Handa na siyang magpasiklab at tapusin ito. Nang ma-set up ang lahat, naglabas si Yamato ng asul na aura, lumamon ito sa buong building, at mabilis na kumalat sa buong lugar. Balik kay Soda na napapaligiran ng mga gigil na ogre. Wala nang oras para mag-overthink kung anong mangyayari. Kailangan niyang gumalaw, hindi para manalo, kundi para mabuhay. Bawal sumuko. Laban lang kahit mukhang GG na. Pinilit niyang tumayo para sa lagi ng atake. Pero biglang sumabog ang asul na kidlat, na kuryente ang lahat ng halimaw sa paligid. Hala, anong klaseng halimaw na atake yon? Nagets agad ni Soda, galing yun sa kapangyarihan ni Yamato. Nakatayo si Yamato sa rooftop. Nakataas ang kamao habang umaapaw ang asul na aura, balot nito ang buong 5 kilometrong radius. Medyo matagal daw i-cast sabi ni Yamato, tapos sumigaw siya ng size, ang kanyang parusa, tinamaan lahat ng malas na kalaban.
Isa-isang nagsitumbahan ang mga halimaw sa buong siyudad. Tulala na lang si Soda, grabe, Save by the Bell talaga ang lolo mo. At ang lupit, wala siyang kahit isang galos. Na-realize ni Soda, hindi lang basta malakas ang aurang iyon. At hindi lang din ito basta kumalat. Target nitong pulbusin ang bawat ogre, tapos, may biglang na grand entrance sa harapan niya. Lumingon ang main character natin. Nakahinga ng maluwag si Soda, salamat sa Diyos at buhay pa siya. Nilapitan siya ng Chief Commander, tuwang-tuwang pinuri ang astig niyang laban, so, ganito pala kalakas ang number 1, napaisip na lang ang bida natin. Ang layo pa ng gap nila. Nanlabo ang paningin ni Soda at tuluyan ng nahimatay, buti na lang nasalo siya ni Yamato. Napansin ni Yamato na nawala na ang presensya ng Boss Ogre, bago pa man niya i-cast ang skill. Delaying tactics lang naman ang utos niya, hindi siya makapaniwalang na solo ni Soda ang boss, ibang klase talaga ang lalaking ito, napaka-astig. Dalawang bagong mukha ang lumapit, inaasar si Yamato sa pagiging pasikat nito. Sila ay sina Kakeru Amami, ang first squad captain, at Karin Sauragi, ang vice captain ng team. Biniro ni Kakeru na baka ma-report daw si Yamato sa association dahil sa kalat na aura, pero syempre, bumawi rin ng asar si Yamato. Trabaho daw ni Kakeru ang pagiging bolero. Super saya ng chief commander natin. Bukod sa nagpasikat siya, nakahanap pa siya ng isang napaka-promising na rookie. Tinanong ni Kakeru ang pangalan ng bago, siya si Soda Suzaki. Ipinagkatiwala ni Yamato si Soda sa first squad para alagaan, ang hindi niya alam, balak na talagang i-recruit ni Kakeru ang ating bida. Naalala niya ang mama ni Soda na nakaupo sa kama. Nakangiti itong nakatitig sa librong hawak niya. Isa pala itong litrato ng pamilya ni Soda kasama si Kakeru. Parang tadhana na talaga para sa kanya na palakihin si Soda, caught the Heavenly Wolf Headquarters Training Grounds, kung saan nagpapalakas ang mga players kasama ang tropa. Magkasparing sina Tuma at Soda. 100% seryoso ang Mokong. Ginawa niyang bakal ang buong katawan. Niyabangan pa niya si Soda na mauna ng sumugod, tumango lang ang chill nating main character. Bigla siyang umatake. Pinaalalahanan niya si Soda na hindi naghihintay ang mga kalaban kaya dapat laging ready. Pagbitaw ng suntok ni Tuma, hindi agad nakaiwas si Soda, sapul siya sa ulo, pinagalitan tuloy siya ni Tuma. Masyado raw halata ang ultimate move ni Soda, dumepensa ang bida natin na gumana naman daw ito dati, malakas nga ang big moves, pero dami mong blind spots. Kailangan daw ng tamang timing at setup para gumana iyon, sa totoo lang, ilang araw ding na-paralyze si Soda pagkatapos nun Super nag-alala ang tropa. Siguradong side effect iyon ng Soul Roar, kailangan niya pa talagang mag-grind at mag-practice. Biglang may sumingit sa eksena, sinabihan silang magseryoso naman daw sa training nilang dalawa. Clueless na nagtanong ang bida natin kung sino siya. Siya pala si Karen Sawaragi, ang vice captain ng Squad 1. Na-offend ng malala si ate girl, sinabihan niya agad itong huwag maging bastos. Vice captain siya hello, tapos ordinaryong miyembro lang ang lolo mo, agad-agad, nagbangayan na parang mga isip bata sina Tuma at Karen. Grabe ang power tripping dito Shocked ang kuya Soda natin. Ang bata pa ni ate girl pero vice captain na agad. Astig din siya, inamin ng main character natin. Habang nagbibihis si Tuma, kay Soda naman pumukus si Karen. Nag-hello ng maayos si Soda, at sinabing kasali na siya sa Squad 1. Kilala na siya ni Karen. Ang swerteng kuya na nakapatay ng boss kaya na-recruit. Alam din niyang mga sikat na conquerors ang parents niya dati. Walang preno niyang sinabi na nakapasok lang siya dahil paborito sa kapitan. Rinig tuloy ng ibang members. Kaya napaisip siya. Bakit kaya kinuha ng kapitan ang tulad niya? Aawayin sana ulit siya ni Tuma, pero inawat ito ni Soda. May point naman siya, amin niya. Pero seryoso, feeling ni Soda na kitahan siya ng potensyal ng kapitan, baka kulang pa ngayon, pero andun yun Super bait niyang nakiusap kay Vice Captain na i-guide siya ng maayos. Lu, napanganga si Karen. Akala niya magwawala ang lolo mo, yun pala super polite. Dahil sa good vibes niya, pumayag siyang i-train ito. Walang pasabi, nag-change location si Karen. Sa isang iglap, napunta sila sa isang maaraw at malawak na damuhan. Para silang nag-teleport sa labas. Binalaan niya si Soda na totoong skills ang gagamitin niya sa training. Kung kabado raw ito, pwede siyang magpigil. Umuo naman agad ang main character natin, sabi niya, dapat lang. Mas nabanas tuloy si ate girl. Kakagigil talaga. Ayaw naman sana siyang sakta ni Karen. Kaso, namba beast mode talaga ang lolo mo. Sigurado siyang magsisisi si Soda. Sumugod na si Karen, Rage of Gaia, umuga ng malakas ang lupa. Umangat ang alikabok, at nakulong si Soda.
Inasar pa niya ito. Ano daw gagawin niya? Iiyak ba siya at magsosorry para palabasin? Biglang nagliyab ang dome. Gumapang ang mga bitak at astig na sumabog palabas si Soda. Bumanat pa ang loko. Ang bait daw ni Vice Captain dahil binigyan siya ng malambot na pader. Shocked si Karen, at lalong na beast mode. Sumugod siya ulit. Ngayon naman, naging kumunoy ang mismong lupa. Unti-unting lumubog ang mga paa ni Soda, parang nilalamon ng lupa. Mabilis na umatake si Karen, nakaporma na ang kamao. Pero ready na si Soda, nag-apoy ang mga kamay niya at sumuntok din. Nagpanik tuloy si Tuma, seryosohan na ang laban. Baka may masaktan na ng malala. Sumigaw siya na itigil na nila, kasi sumusobra na. Magbabanggaan na sana ang mga mabibigat nilang kamao. Pero bago pa man tumama, biglang naharang ang mga atake nila. May sumalo sa mga kamao nila sa gitna. Tumalsik sila sa ere, pagdilat nila, parehas na silang nakahiga sa lupa. Lu, anong nangyari? Tanong ni Soda. Pumagitna pala at umawat ang kapitan na si Kekero. Kailangan daw nilang magpalamig ng ulo. Gulat na gulat si Karen at magpapaliwanag sana, habang loading pa rin si Soda. Sino ba tong kuya na to? Nagpakilala si Kakeru bilang kapitan nila. Grabe namang first meeting yan, masaya daw siyang makilala si Soda. Kahit shook pa, ganun din ang na-feel ng main character natin. Di niya inexpect na ganito ka-wild ang una nilang pagkikita. Inasar pa sila ni Kakeru, dami pa raw nilang energy Bigla silang ipinatawag. Isang red gate na may umiilaw na ring ang lumabas downtown, tahimik na naglakad sina Soda, Kakeru, at Karen sa isang kalmadong residential area. Lingon sila ng lingon, sinecheck ang mga house numbers, kanto, at bubong para makahanap ng kalaban. Gusto nilang makasiguro na tama ang location ng red gate, kaso, mukhang normal ang kalye, masyadong normal, nakakapraning. Napakamot na lang si Karen sa ulo. Inamin niyang sobrang bano niya pagdating sa mga residential areas. Para sa kanya, copy-paste lang ang lahat ng bahay kahit titigan pa niya. Pare-parehas ng bubong, bintana, at bakod. Maliligaw siya sa loob ng 5 minutes kung mag-isa lang siya. Tumawa lang si Kakeru, buti na nga lang daw maaga silang dumating. Kung na-late kasi sila at nakalabas na ang mga halimaw sa gate, grabe sana ang damage sa mga tao, at ayaw nilang makonsensya. Oo nga po pala, kinakabahang sagot ni Karen. Nagtanong ang main character natin kung nandoon ba si Kapitan nung unang invasion. Oo naman, sagot ni Kakeru. Habang naglalakad, nakwento bigla ni Soda yung kasama niya kanina, si Ichigo Kotura. Sumali daw si Kotura sa Heavenly Wolf Group. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng dalawa. Na-mention daw yon ng Squad 7 leader kay Kapitan. Napabuntong hininga na lang si Karen at sinabing kawawa naman daw yung tao. Hindi kasi talaga flex na mapunta sa grupong yon. Loading tuloy si Soda. Tinanong niya kung anong meron sa Squad 7. Pero bago sila makasagot, biglang itinaas ni Kakeru ang kamay niya. Biglang nag-iba ang hangin sa paligid nila. Para bang pinupunit ang mismong space sa harapan nila. Boom! Lumabas ang red gate. Tahimik itong nakatayo sa gitna ng mga bahay, may nakakakilabot na pulang ilaw. Pero may napansin silang kakaiba, may ibang team na palang nakaabang sa harap ng gate. Napatilt ng ulo si Soda, parang, ano bang big deal dun, bro? Chill lang na pinaliwanag ni Kekero na nandito sila sa utos ng association. Baka kasi mga locals ang unang tumawag sa kabilang team, legit na nangyayari yan pag nagpanik ang mga sibilyan at tinawagan ang unang sumagot. Isang payat na lalaking nagyoyosi ang angas na pumorma sa unahan. Nagpakilala ang kuya niyo bilang Masatoshi Nisha, kapitan ng Team Orion. Very demure naman nagpakilala si Kakeru bilang kapitan ng Heavenly Wolf Squad 1. Shocked ang Team Orion instantly. Halatang nanlaki ang mga mata ng mga members nila sa gulat. Nagbulungan ang mga person kasi sikat ang pangalan. Lahat na pa-react except kay Nisha na forever poker face. Nag-explain pa sana si Kakeru na naroon sila para i-check ang gate, pero binara siya ni Nisha at sinabing lumayas na lang sila agad. Naningkit sa inis ang mata ni Karen. Naparimain tuloy siya na mismong association ang nagpatawag sa kanila. Bakit daw sila ang mag-a-adjust? Chill lang na kinumpirma ni Nisha ang kanina pa kutob ni Kakeru. Team Orion kasi ang unang tinawagan ng mga locals para sumagip. Base sa rules, kapag nagka-clash ang misyon, priority ang first to arrive, walang palusot, tumangulang si Kakeru. Gets niya ang rule, pero major flop na umuwi after silang i-request ng association, kahit ganun, super polite pa rin ang tono niya. Nag-ask siya kung pwedeng mag-join forces na lang sila papasok para maklear agad ang gate. Napasmirk si Nisha, sip-sip daw masyado ang mga sikat na team sa association. Pumayag din ang lolo mo, pero may isang condition. Susunod daw ang Heavenly Wolf sa kanila sa loob,
G naman si Kapitan, shock na napatingin si Karen kay Kakeru. Hala, bakit ka pumayag? Pero super chill at unbothered lang talaga si Kakeru. Sabi ng Kapitan, kung ang pagiging humble ay para iwas drama at gulo, minor setback lang yun. Wala nang nasabi si Karen, surrender na siya. Habang nakatingin, may na-realize si Soda. Sobrang chill ni Kapitan, at legit na nakakahawa ang vibes niya sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Sabay pumasok ang dalawang team sa Red Gate. May bad vibes na na-feel ang MC natin. Obvious kasing minamaliit ng Team Orion si Keikeru. Para sa kanila, ang pagiging humble ay kawikan. Nag-joke pa si Nisha na kahit mukhang eboy lang si Keikeru, kapitan pa rin siya ng top team. Magiging epic flex daw sa resume nila, pag na-clear ang catacombs kasama si Kakeru. Nag-iisip na ng master plan si Nisha. Kapag win sila rito, ang gawing backup ang Heavenly Wolf ay dagdag clout at pogi points para sa kanila. Pagpasok nila sa catacombs, nagbago ang lahat. Naging super bigat ng aura, at sobrang dark ng paligid. Tapos boom, na-corner sila. May mga Dark Knights na biglang sumulpot from everywhere. Sobrang dami nila na naka-heavy armor at giant weapons. Na-freeze ang Team Orion, kahit si Nisha, napakabado. Wasak ang pride niya nang ma-realize na dehado sila ng malala. Nagpanic asking for orders ang mga teammates niya, pero wala'y sagot, takot din kasi ang lolo mo. Sa likod, inactivate ni Soda ang nag-aapoy niyang mata. Kumislap ang alab sa titig niya habang tahimik na kinukompute ang mga kalaban. Hindi sila tulad ng mga noob kanina. Super strong nila. Alam ni Soda na GG ang Team Orion kung mag-isa lang sila. Tahimik ding agree si Kakeru. Halos no idea ang humanity sa catacombs. Red Gates ang pinaka-deadly, pero base lang yun sa onting info nila. Kung sa entrance pa lang ay halimaw na, ibang level of unknown ang gate na to. Biglang umatake ang isang knight papunta sa member ng Team Orion. Na-estatwa ang kawawang member. Kinaing puro ng takot, hindi na maigalaw ang binti. Para kay Karen, parang ang ridiculous na ng eksena. Ang angas nila kanina, tapos ngayon kalat na sila. Walang alinlangang pumalag si Soda. Mabilis siyang umatake, apoy ay sumasabog sa kamao. Pinalagan niya ng nag-aapoy na suntok ang knight, at napahinto ang talim ilang pulgada mula sa kawawang member. Dahil sa move na yun, napatingin sa kanya ang lahat ng kalaban. Tinanong ni Soda kung goods lang ba siya. Halatang naurat si Karen sa eksena niya. Napansin tuloy ni Keikeru na kusa na lang gumalaw ang katawan ni Soda nang walang pag-aalinlangan. Gusto niya raw maging pinakamalakas na conqueror sa lahat. Ibig sabihin nun, walang pwedeng mamatay. Speechless si Karen, super unrealistic kasi pakinggan, parang panaginip na sobrang laki para sa iisang tao lang. Pero walang atrasan para kay Soda. Buong angas niyang sinugod ang mga natitirang knight sa harapan niya. Sa pool sa field sina Kakeru at Karen ng malala. Tinanong tuloy ng kapitan si Karen, ano ba talaga ang goal mo ngayon? Habang nag-flex si Soda, iwas dito at flaming punch doon, may biglang nagising na matinding emosyon sa kaibuturan ng puso ni Karen. Para ba maging mas malakas sa mga kabatch mo? Tanong ng Cap, ano ba talaga ang gusto mo, maka-flex sa ibang teams? Todo laban din ang Team Orion, pilit nag-survive para hindi madurog. Boom flashback kay Karen. Isang walang buhay na katawan, taong hindi niya na-save noon. Naalala niyang wala siyang nagawa, kaya pala siya naging isang conqueror in the first place. Hindi para sa clout o papuri, kundi para never na siyang maging helpless ulit, biglang nagliyab ang galit sa dibdib niya. Bad trip siya sa sarili niya. May nag-sneak attack sa likod ni Soda. Bilis kidlat na gumalaw si Karen. Boom, isang matulis na bato ang sumabog mula sa lupa, sa pool ang knight sa tagiliran bago pa ito makapalag. Napalingon si Soda, nagigigil niyang naikuyom ang kamao. Walang mamatay sa watch niya, period. Never again, inis siya sa sarili dahil muntik na niyang makalimutan kung bakit siya nagpakalakas. Napangiti na lang si Kakeru. Sheesh, ang angas ng dalawa, solid na ang fighting spirit ng team niya. At ngayon, ready na silang wasakin kung anumang nandun sa Red Gate. Let's go. GG, paligid na sila ng mga nagwawalang Dark Knights, pero as if aatras sina Soda at Karin. Palaban to. Walang paligoy-ligoy si Karin. Hinampas niya ang lupa at pinakawalan ang bagsik ng Rage of Gaia. Sabog ang sahig. Naglabasan ang mga higanteng tinik na bato mula sa ilalim, sunod agad ang piercing strike. Salpok ang mga tinik sa mga sumusugod na kalaban, akala nila gagana, pero awit, hindi man lang bumaon, parang kiliti lang sa mga knights. Tuloy lang sa pagsugod ang mga kalaban, wasak ang mga bato, pero hindi nagpasindak si Soda. Pumalag siya sabay spam ng stun para pigilan sila, tapos bitaw agad ng solid na blaze.
Sumabog ang apoy sa buong paligid. Init na kayang tumunaw ng bakal ang bumalot sa kanila. Nagsunog pa siya ng max-level hellfire. Nilamon ng buo ang mga knights sa dagat ng apoy, pero paghupa ng usok, nakatayo pa rin ang mga loko. Sunog ang armor, pero buhay pa. Grabe ang kunat. Diyan na nashock sina Soda at Karen. Kayang mang one-shot ng hellfire, pero hindi sa ganitong sitwasyon. Ang dami kaya nila. Kung mag-i-spam pa si Soda ng mana, madadrain siya bago pa sila manalo. Habang papalapit ang mga knights, nanlisik ang mata ni Soda at sumilip sa likuran ng mga kalaban. Boom, ayun na nga. Sa likod ng mga mobs, may isang higanting knight na nag-i-stand out sa laki. Chill lang siya pero ang bigat ng aura, parang nakakasakal. Legit na iba ang vibe ng isang to. Nakita rin ni Karen at gets niya agad. Siya ang boss. Litaw na litaw ang lolo mo. Sabi agad ni Karen, i-focus daw lahat sa boss. Walang titigil. Pag na-down ng boss, baka magkanda leche-leche na ang minions. Nag-ipon sila ng todo-todong power para sa isang ultimate combo. Epic na blaze incoming. Sinagad nila ang mana nila, all in para sa isang malutong na hit, pero bago nila bitawan, dahan-dahang itinaas ng boss ang espada nito. Sakto namang humarang ang mga sundalo at nagdikit-dikit sa unahan, para gumawa ng solidong shield wall. Awit, sumalpok lang ang ultimate attack ni Soda at Karen sa harang. Sabog kung sabog, pero walang galos ang boss sa likod, tapos, tinutok ng boss ang espada paharap. Signal yun. Biglang sumugod ang mga sundalo ng sabay-sabay. Diyan na nila na-realize ang malalang katotohanan. Hindi sila basta mga ligaw na monsters, may utak sila at sabay gumalaw, hindi to ordinaryong pack. Isa silang army. Sa gilid, nakayuko lang si Nisha, froze na froze habang nakikita ang gulo. Bulong niya sa sarili, bakit ba pumapalag pa ang team ni Kakeru imbes na tumakas na lang habang pwede pa? Hindi niya napansin na nasa likod na pala niya si Kakeru. Chill na sabi ni Kakeru, lumalaban sila kasi alam nila ang mangyayari pag umatras sila. Sumigaw naman ang mga katim ni Nisha, halatang praning na. Sabi nila, takas na daw. Tawag ng backup at iwan na to sa Heavenly Wolf. Tahimik lang si Nisha, bago ito umiling. Ekis, pag tumakbo sila, anong mangyayari? Pag nakalusot ang army na to, hindi lang basta strangers ang mamamatay. Madadamay ang bayan nila, mga bahay, at mismong pamilya nila. Dun na nag-snap ang katinuan niya. Tumayo siya ng diretso at sumigaw. Hindi kailangang manalo ngayon. Kailangan lang nilang mabuhay at protektahan ang lugar na to. Sapat na yon, sugod agad ang Team Orion. Ngayon, wala nang atrasan, puro palaban. Humarang sila sa gitna ng army at ng Heavenly Wolf. Nakipagbakbakan sila kasama ni Soda at Karin. Kaskasan ng espada at armor, umuusok sa bawat matinding hampas. Sabog-sabog ang powers, nayanig ang lupa sa tindi ng shockwaves. Nanonood lang si Kakeru, pero kulang pa rin talaga. Sobrang OP ng mga knights. Ang dami nila, tapos fresh pa rin yung boss sa likod. Tapos nakutuban yun ni Karen, iba ang hangin. May nilulutong malupit si Kakeru, nayanig na ang lupa sa paanan nila. Isang nakakabaliw na pressure ang bumalot sa battlefield nung nag-release ng aura si Kakeru, legit, nakakapangilabot ang presence niya. Kahit hindi nakatingin, ramdam ni Karen ang matinding hatak na parabang hinihigop ang pagkatao niya sa lupa, kusang nag-sync ang powers nila. Umangat ang lupa dahil sa pinagsanib nilang lakas para buhatin silang lahat sabay-sabay. Lumutang ang Team Orion at Heavenly Wolf, nakatayo sa dambuhalang platform mula sa OP na power ni Karen. Nagtataka si Soda sa mga ganap. Sagot ni Karen, ginamit daw ng kapitan ang skill nito para ilipat sila. Boom! Isang dambuhalang kamay ng aura ang nabuo sa ere. Giant killing. Gulat na gulat ang mga kalabang knights. Bumusina ang dambuhalang kamao sa isang brutal na suntok, sa shockwave pa lang, nagliparan na ang kawawang knight army. Nagsitalsikan ang mga kalaban sa buong battlefield, walang binatbat sa tindi ng impact, wasted. Alam ni Karen na hindi lang isa ang tatamaan. Dudurugin nito ang mga sundalo para gumawa ng daan diretso sa boss. Tuloy-tuloy lang ang higanteng tira, bit-bit ang buong bigat nito sa pag-atake. Grabe ang suntok na yon, kayang mandurog ng buong army, kasing lakas ng mismong Grand Captain, literal na shocked ang dalawa. Ito ang literal na power ng kapitan. Ang nag-iisang heavy punch na yon ay saktong tumama sa boss. Umalingaw-ngaw ang impact sa buong catacomb, nakakabingi sa lakas, pero halatang na-drain ng malala si Kakeru dito. Tagaktak ang pawis at habol ang hininga ng kapitan. Saglit siyang nag-flashback sa mga astig na training days niya noon. Naalala niyang ginamit din niya ang skill sa solidong pader. Dati, maliit lang ang crack na nagawa niya, sablay pa. Walang sinabi sa epic move niya ngayon.
Pero kahit noon, bilib na bilib ang mentor niya sa nagawa niyang damage. Kinongratulate siya nito sa na-awaken niyang skill, sobrang pagod din talaga si Kekeru sa araw na yon. Pero wapake siya sa sakit. Masaya lang siyang makitang sobrang proud ang mentor niya, at masaya siyang may naniwala sa kanya. Tinapik ng mentor niya, na erpat pala ni Soda, ang balikat niya at sinabing ang galing niya. Para siyang proud papa na pinupuri ang anak. Balik sa present, nagising siya sa realidad dahil sa malakas na palakpakan. Naghihiyawan ang team niya. Hindi makapaniwala si Soda. Baliw ang skill na yon, isang galaw lang, burado na ang buong army. Pero kibit balikat lang si Kekeru, chill lang. Sabi niya, destructive skill lang daw yon na pinagmamalaki niya. Pure power lang, walang daya, walang pasikot-sikot, puro brute strength. Dinagdag pa niya na kumpara sa galing ni na Karen, ang sarili niyang skill ay hindi flexible at medyo hassle gamitin minsan. Napatigil tuloy si Soda. Bakit biglang na-mention ng kapitan ang erpat niya? Tinanong niya kung kilala ba nito tatay niya. Bago maka-explain si Kakeru, biglang yumuko ng malalim si Nanisha. Nag-sorry sila, hindi daw nila nakilala ang idol nilang kaharap. Na si Captain Amami Kakeru ay isa pala sa mga Knights of the Round, ang tinaguriang Fist of Destruction, Astig. Winave off lang ni Kakeru na parang walang kwenta ang title. Pero mas na-curious tuloy si Soda ngayon, tinanong niya kung ano ba talaga ang Knights of the Round. Sumingit si Karen at sinabing sikreto itong malupit. Pinaliwanag niya na ang Knights of the Round ang kauna-unahang official team na nabuo sa Japan. Ginamit sila ng association as model sa present team system. Naging big bosses ang iba para magturo ng malupit na skills sa next gen. Singit ni Kakeru, may exceptions daw. Sumali sa mga bagong team ang iba gaya niya. Ang iba tulad ng erpat ni Soda, naging mercenaries. Super shocked si Soda sa nalaman. Magka-team dati ang tatay niya at ang kapitan niya. Ngumiti si Kekeru, mas malalim pa daw doon ang epic na kwento. Tatay ni Soda ang naging mentor niya, ang tumulong sa kanya maging player at nagbigay ng tsansa para lumakas siya. Samantala sa Player Association Building, sa loob ng office ni Chairman Ryanok Bandos, sobrang tense ng paligid. Nakaupo si Bando sa desk niya, umihip ng usok mula sa yosi niya. Kaharap niya sina Yusei at Yamato na seryoso. Pinag-uusapan nila si Soda dahil alam na ng chairman na sumali ang bata sa astig na squad ni Kakeru. Biglang dinurog ni Bando ang yosi niya, instant bad trip agad ang mood niya. Palalampasin daw nila ang mga illegal moves ng bata, kasama na ang palihim na pagpasok sa catacombs ni na Soda. Nagpasalamat si Yusei at nangakong ididisiplina si Soda. Habang chill lang na sumisip-sip ng juice si Yamato, uminit ng malala ulo ng chairman, anong klaseng attitude yan? Sigaw niya sa chief. Dahil no choice, sarcastic na nagpasalamat si Yamato pabalik sa kanya. Agad nag-sorry si Yusei at nangakong sila na ni Kakeru ang bahalang magtino sa matigas na ulo ng bata mamaya. Chill na dinagdag ni Yamato na natural lang tulungan ng anak ng dati nilang tropa kaya wag maginarte ang chairman. Sumabog sa galit si Bando sa narinig. Siya ay nagpaalala kay Yamato na siya pa rin ang bossing at bawal magdesisyon base sa feelings lang. Period. Pero biglang nag-iba ang timpla niya. May napansin siya kay Yamato, sa tindig nito at sa mismong pananalita. Low-key nagiging kamukha na niya si Yamato. Pinaliwanag ni Chairman na sumisikat ang Heavenly Wolf dahil sa lakas, kaya delikado ang pagiging pabigla-bigla. Dapat magets ni Yamato kung saan siya nakalugar. May mga haters na kasing nag-uumpisang mainis sa kanya. Pumamin si Yamato na minsan pa main character siya, pero never niyang kinalimutan ang responsibilidad, biglang sumeryoso ang boses niya. Araw-araw daw niyang tinatanong ang sarili kung tama ba siya. Tapos boom, sumabog ang aura, asul na kuryente ang bumalot sa kwarto. Wala raw siyang time sa mga pabigat na ayaw man lang mag-isip o mag-effort. Pake ba niya sa mga reklamador na nakatambay sa likod? Umabot ang energy niya sa sigarilyo ni Chairman. Instant Cindy, bro. Kung may angal daw sila, sabihin sa mukha niya. Tapos humithit siya ng malupit. Naging instant throwback ang usok nung unang nagkita sina Yamato at Kakeru. Nagkibit balikat si Yamato, pareho daw kasi sila ng pinanggalingan kaya same utak, nag-throwback malala ang lolo Bando mo. Naalala niyang sinapak niya si Bagets na Kekeru, sabay sigaw na hindi ito playground para sa mga pangarap. Napasalampak si Kekeru. Sigaw ng sigaw si Bando parang tatay na galit sa pasaway na anak pero sumagot si Kekeru nang walang takot. Sabi niya, magiging player siya kahit anong mangyari. Kaya tumigil na raw si Bando at isama na lang siya. Bago magkasakitan, pumagitna na si Kiro. Kumampi siya kay Kekeru, seryoso raw ang bata, inabot niya ang kamay para itayo ito sabay tanong kung okay lang siya. Nagpakilala siyang Suzaki Kichiro at tinanong ang pangalan ng bata.
Shocked si Kakeru, ibang-iba ang vibes ng lalaking ito kay Bando. Ang gaan at chill lang ng aura niya. Hinawakan ni Kakeru ang kamay niya, at doon nagbago ang lahat. Balik sa catacombs, kinwento ni Kakeru na lumaki sila ni Yamato, Usai, at Toma sa iisang ampunan. Laging kapos sa pera doon. Bilang panganay, feeling niya responsibilidad niyang gumawa ng paraan para makatulong. At ang taong tumulong sa kanya noon ay tatay pala ni Soda, napangiti tuloy si Soda ng malala. Feeling niya may solid connection sila ni Captain dahil sa tatay niya. Magtatanong pa sana siya nang biglang may sumabog na puting liwanag. Natulala ang lahat, isang gate ang biglang nabuo sa harap nila, sa loob mismo ng catacomb. Gate sa loob ng isa pang gate. Possible ba iyon, bro? Hindi dapat nangyayari ang malalang glitch na ito. Loading pa ang utak ng lahat. Nakatayo lang sina Karen at Soda, shocked na shocked habang nakatitig doon. Napatingin agad si Soda kay Captain, umaasang may sasabihin ito para mas magets nila ang nangyayari. Pero tahimik lang na nakatitig si Kakeru sa gate. Grabe yung seryosong tingin niya, parang ang layo ng iniisip, halatang hindi na bago sa kanya ang eksenang ito. Bumalik ang alaala niya, nung unang beses siyang nakakita ng ganitong gate. Noon, katabi niya pa si Kichiro. Wala silang kaide-ideya kung anong halimaw ang naghihintay sa kabila. Hindi nila alam kung nandoon ba ang Reyna o baka mas malala pa doon, pero gora pa rin sila para silipin yun. Walang takot, kaso biglang nagkagulo ng malala. Ang next na tumatak sa utak ni Kakeru ay si Kiro na duguan sa lapag at naghihingalo, tumanda na sa isip niya ang eksena. Yung makita mong basag na basag ang tropa mo pero pilit bumabangon. Bumalik siya sa realidad nang tawagin siya ni Karen. Pero buo na ang desisyon ni Kakeru. Siya na lang daw mag-isa papasok, tapos tatawag sina Karen at Soda ng resback agad. Napatanga silang dalawa, shook. Ang mismong kapitan nila ang humihingi ng tulong, doon palang alam mo ng delikado ito. Kalmadong pinaliwanag ni Kakeru na hindi na normal ang sitwasyon. Dahil sa glitch na ito, hindi pwedeng ituring na ordinaryong mission, kailangan agad ng malalang resback. Hinarang siya ni Karen at pumunta sa harap. Nanginginig man boses niya, palaban ang mata niya. Pinaalala niyang siya ang vice-kapitan ng unang squad. Hindi raw siya pwedeng tumalikod at tumakbo na lang. Nakatayo silang anim sa mismong tapat ng gate. Dagdag pa ni Karen, hindi na siya bata. Gusto niyang lumaban bilang player, hindi yung tagatago sa gilid. Tumingin si Kakeru kay Soda, nilunok ni Soda ang kaba niya at sinabing sasama rin siya, game. Biglang tumalim ang tingin ni Kakeru at humindi agad. Ayaw niyang maranasan ni Soda ang bangungot niya noon. Hindi magets ni Soda. Dito na pumorma sina Nisha at ang tropa niya, sabi ni Nisha sila na raw tatawag ng backup. Inamin niyang sobrang layo ng level nila kumpara sa squad ni Kakeru. Hindi daw sila uubra sa ganitong gate at magiging pabigat lang, pero itong dalawa halimaw daw talaga ang lakas. Sabi niya, mahalaga raw protektahan ng team, pero mas solid kung pagkakatiwalaan mo sila para mag-level up. Nag-isip muna si Kakeru bago pumayag. Inutusan niya agad ang tropa ni Nisha na tumawag ng backup sa association. Nakahinga naman ng maluwag ang dalawang alipores nung nalaman nilang safe sila dito. Bago umalis, nag-thank you muna si Nisha kay Sot dahil sinave nito ang tropa nila. Namula tuloy ang main character natin, hindi sanay na pinupraise. Nag-shake hands sila bilang respect. Pinanood na lang ng tatlo ang pag-exit ng Team Orion sa catacomb. Nag-wave goodbye ang bida natin nung may biglang tumawag sa kanya. Lumutang na naman ang tropa niyang fireball sa tabi ni Soda. Nagulat pa rin ang lolo mo, kahit dapat sanay na siya sa trip nito. May pasabog itong warning na magbabago raw ang lahat. Isang malupit na plot twist na babaliktad sa tadhana nila. Kaso choppy ang boses, parang nawawalan ng signal. Putol-putol man ang sinasabi, may isang linyang malinaw na naintindihan. Kailangan daw niyang mag-solo. Natauhan lang si Soda nung tinawag siya ni Karen at Kakeru. Umiling siya para mag-focus. Kahit ano pang final boss ang nasa loob ng gate, lalabanan na nila ito. Nag-sorry agad ang MC natin at sumunod. Lumingon siya sa fireball para sabihing chill lang, hindi siya nag-iisa. May mga solid at OP siyang kasama. Tumakbo na si Soda sa gate, pero may huli pa siyang narinig. Kahit anong malalang truth pa ang madiskubre niya, bawal siyang magkamali kahit isa. Sa kabilang banda, nakalabas na sina Nisha sa outer gate. Nag-usap agad sila kung paano tatawag ng backup sa association. Kaso hindi pa sila tapos magsalita, boom, biglang may mga invisible slashes na humiwa sa kanila. Walang sound effect, walang flash. Bigla na lang silang nagkahiwa-hiwa ng malala mula sa wala. Dumanak ang dugo at tumba agad yung dalawa. Na-shock si Nisha, hindi niya ma-process yung bilis ng pangyayari, isang misteryosong lalaki ang nasa likod nila, inuutusang lumayo sila sa gate.
Iba yung dark aura ng Mokong, sobrang bigat at parang hindi tao. Uminit ang ulo ni Nisha at sinigawan yung lalaki. Pero nang asar pa ang loko, gagawin daw niya lang pataba sa lupa ang mga low levels na ito. Mas lalong na-trigger si Nisha dito. Ni-ready niya agad ang alter ego power niya para pumalag pero deep inside. Alam niyang OP masyado ang kalaban, imposible yung invisible slashes na walang casting time sa ganung kalawak na area. Hindi siya papayag. Umilaw ng green ang kamao niya at nag-zigzag dash para makalapit agad sa kalaban. Kaso chill lang ang kalaban. GG agad si Nisha bago pa siya makalapit. Hiniwa siya ng invisible blades mula sa lahat ng direksyon. Sumabog ang sakit sa buong katawan niya. Nag-fountain din ang dugo niya. Yung nakakatakot pa, hindi man lang gumalaw sa pwesto ang kalaban. Napaluhod si Nisha habang nakatinala sa lalaking ito, isa siyang literal na halimaw. Chill na tinulak ng kalaban ang mga sugatang katawan pabalik sa catacomb, parang nag-aabuloy lang ng mga inalay. Wala nang nagawa si Nisha kundi manood ng puno ng pagsisisi. Wala, failed niyang isave ang tropa. Cool na cool pang sinabi ng kalaban na perfect fertilizer daw sila. Dugoang nakabulagta ang team as the monster walked away. Pagkapasok naman ni Soda sa gate, kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanila. Hindi lang tahimik, ang bigat ng vibes. Walang mobs, walang galaw, puro footsteps lang nila ang rinig. Napansin agad ito ni Karen. Masyado raw dead kid ang paligid. Agree naman si Captain, pero bawal mag-relax. Nag-volunteer siyang i-scout ang bawat kanto at daanan. Bago umalis, sinabihan niya silang maging alert at bantayan ang buong paligid. Pero iba talaga ang kutob ni Karen. Ang lala ng bad vibes, parang may nagbabantay sa bawat kilos nila. Tinawag niya si Soda kasi parang lutang na naman. Hindi na rin nag-deny ang lolo mo, inaming wala siya sa focus. Napakunot noo si Karen, wala naman kasing laman ang paligid, ano bang nakakagulo sa utak niya? Nag-hesitate pa ng slight si Soda. Ang totoo niyan, kanina pa nakabukas ang flaming eyes niya. At hindi bakante ang nakikita niya kundi mga kaluluwa. Libo-libong espiritu ang nagkalat sa buong catacombs. Pagkasabi niya nun, literal na nashock si Karen. Puno pala ng multo ang buong lugar simula pa kanina. Hindi sure si Soda kung parehas lang ang souls at multo, pero close enough na raw yun. Tinanong ni Karen kung first time ba niyang makakita nito. Tumango si Soda, nakakita na siya ng soul sa school pero hindi ganito kalala, wala sa kalingkingan ng ganito karami. Pinaliwanag niyang dati, parang normal na tao lang ang mga kaluluwa, medyo transparent lang. Kaso ngayon, grabe sa dami, nakaka-overwhelm na talaga. Napaisip si Soda kung may ibig sabihin ito. Tapos, nakita niyang may isang kaluluwang nakatitig sa kanila. Dahil chill lang siya, binati agad ito ni Soda. Shook tuloy si Karin. Akala niya siya yung kinakausap eh. Nilinaw ng main character na multo ang kausap niya. Nanlaki ang mata nito, nakikita siya ng tao. Taranta namang nagsorry yung multo dahil nanakot siya, at kinakabahang nagpakilala bilang si Utsugi. Nang kumalma siya, luminaw yung malabong anyo niya hanggang maging tao. Sumunod daw si Utsugi dahil narinig niyang kaargumento ni Soda yung kapitan nila kanina. Napaisip ng malalim si Soda. Ay, yung part na pinapalayo sila sa gulo, naalala niya, sinabihan sila ni Captain Kakeru na tumawag ng backup habang siya na bahala. Same feels daw si Utsugi. Nung nag-explore ang team niya sa catacombs dati, naipit sila sa isang sobrang delikadong sitwasyon. Sinabihan siya ng team na tumakas para kumuha ng tulong. Kaya ayon, naghiwalay sila. Umalis siyang mag-isa habang naiwan yung iba. Kaso, late na yung backup. At masaklap pa, walang nakaligtas sa kanila. Kahit pabigat lang siya, sana raw nagstay na lang siya. Naiiyak siya tuwing naaalala yun, grabe yung sakit. Sobrang pinagsisihan niyang iniwan niya sila. Kung naging matapang lang sana siyang tulad ni Soda, baka iba ang naging ending nila. Habang nag-emote si Utsugi, tina-translate ni Soda lahat para gets ni Karen ang chika. Na-touch naman si Karin. Soft-spoken niyang tinanong kung paano sila makakatulong, napablink na lang sa gulat si Soda. Baka raw pwede nila siyang tulungang mag-move on para maka-rest in peace na. Napangiti na lang ng kusa si Soda sa narinig. Kahit multo lang si Utsugi, ayaw ni Karin na ma-stuck siya sa ganitong creepy na lugar forever. Tinanong ni Soda kung ano yung pinaka-regret niya. Ang dami raw, sabi ni Utsugi, pero pinaka sana nakita ng iba kung gaano kaangas yung skill niya. Gusto niya sanang magamit ito sa totoong laban kahit minsan lang. Gusto niyang maging makabuluhan. Tinanong ni Soda ang pangalan ng skill. Island daw, sagot ni Utsugi. Pinaliwanag ni Soda na kaya nitong i-share ang paningin mo sa iba. Sabi ni Karin, mas maganda raw yun pang scout o teamwork, hindi pang bardagulan.
Tapos napansin niyang kinakausap na naman ni Soda yung sarili niya, kaya sinabihan siyang tumigil dahil nakakalito eh. Nag-peace sign si Soda at sinabing napawaw lang siya kung gaano ka-solid yung skill na yon. Shocked silang dalawa. Solid talaga? Ngumiti si Soda at mag-explain sana kung bakit, kaso, nag-shift bigla ang eksena. Sa pinakaloob ng dungeon, nakatayo si Captain Kakeru sa harap ng higanteng pinto, nakakuyom ang kamao niya. Kamukhang kamukha ito nung nakita nila, isa lang ibig sabihin yan. Isang dambuhalang knight ang biglang sumulpot sa likod niya. Pero chill lang si Kakeru. Alam na niyang may gatekeeper dito. Walang pasabing humataw ng malupit na espada ang kalaban, nasangga ito ni Kakeru. Pero gulat siya nang hindi man lang natinag ang kalaban. Sinipa niya ito para lumayo at mabilis na inactivate ang skill niya. Giant Killing Mode. Sumabog ang asul na aura sa paligid niya at bumitaw ng matinding strike. Isang malaking asul na kamao ang bumaon sa kalaban, pero halos hindi man lang natinag ang knight, balewala yung atake. Napabuntong hininga si Kakeru. Ibang level ang kunat nito kumpara sa mga naunang armored na kalaban. Pinaulanan niya pa ito ng atake mula sa iba't ibang anggulo, pero walay talaga. Alam niyang Conquering Fist lang ang tatapos dito, kaso matagal i-charge yun, at ubos na ang oras niya. Biglang may sumigaw sa pangalan niya. Sumulpot sina Karin at Soda sa tabi niya. Parehong seryoso at ready sa bardagulan. Humakbang si Soda at sinabing sila na ang bahala. Umayaw agad si Kakeru. Ibang klase daw ang halimaw na ito. Inutos niyang mag-support na lang sila at bigyan siya ng oras, pero hindi umatras si Soda. Confident niyang sinabing chill lang ang kapitan, ipaubaya na raw sa kanila ni Karin ang laban na ito. Hinarap nilang dalawa ang dambuhalang knight. Obvious na mas halimaw ito sa iba, pero walang bakas ng takot sa kanila. Papatunayan nilang kaya na nila ito, at pababagsakin nila ang boss na ito sa loob lang ng 1 minuto. Pero hindi kumbinsido si Captain Kakeru. Imposible raw yung plano nila. Mas malakas kaya ang knight na ito sa huling boss na kinalaban nila. Kanina nga kailangan pa siyang sumingit para tapusin yung mga kalaban. Paano nila tatalunin ito kung sobrang layo ng agwat ng lakas nito? Inangat ng kalaban ng espada, ready na umatake. Seryosong nagsalita si Soda. Alam daw niyang laging si Kakeru ang sumasalo ng panganib para sa kanila. Pero kung lagi na lang silang magtatago sa likod niya at magpapabuhat, hindi sila lalakas kailanman. Kalmado ang boses niya, pero sobrang buo nito. Iba na rin yung aura niya ngayon, mas kalmado at mature. Ready na siyang bumitbit ng sariling bigat sa totoong laban, dahil simulat sa pool, gusto na niyang lumakas. Yun pala talaga ang plano niya mula umpisa. Napatigil bigla si Kakeru, shook siya ng slight, bigla kasing nag-flashback ang isang pamilyar na memorya. Naalala niya yung nagtatalo sila ng master niya, gusto rin daw niyang lumakas, sawang-sawa na siyang palaging Beanie Baby. Medyo nahihiyang umagri naman si Karin kay Soda, may malalim palang rason kung bakit gusto nilang solohin ang laban na to. Kailangan nilang may patunayan. Hindi lang para kay Captain, kundi lalo na sa sarili nila. Kaya parang mga batang nagmakaawa ang dalawa kay Kakeru. Lalo tuloy siyang na-shock, wala siyang nagawa kundi bumigay rin kalaunan. Pumayag siya pero may warning. Kaso bago pa man niya matapos, mabilis pa sa 4:00 siyang ni-cut off at pinasalamatan ng dalawa. Naiwan si Kakeru na nakatunganga, medyo lutang at overthinking sa mga nararamdaman niya. Sumigaw si Karin na gumalaw na. Sugod agad si Soda na balot ng nagliliyab na apoy. Napatitig na lang si Kakeru, napangiti na parang isang proud kuya. Pero biglang nawala ang ngiti niya. Sobrang saya niyang makita ang glow up ni Soda, pero pakiramdam niya, wala siyang karapatan doon. Yung tuwang makita ang paglakas ng isang estudyante? Yun ang mismong karanasang ipinagkait niya noon sa kanyang master na si Kiro. Balik sa labanan, sobrang bigat ng aura. Parang nakahold ang hininga ng lahat para sa susunod na banat, dahan-dahang idinikit ni Karin ang palad niya sa magaspang na lupa. Boom! Isang malambot na pink aura ang gumapang sa buong paligid na parang bitak ng liwanag, nayanig ang lupa at naglitawan ang mga dambuhalang bato, pilit silang sumabog pa itaas, na parang mismong kalikasan ang sumusunod sa kanyang utos. Hindi nag-atubili si Soda. Pagkabuo ng mga bato, mabilis siyang sumibad at tumalon sa pinakaunang bloke. Sobrang bilis ng galaw niya. Ginawa niyang hagdan ang mga lumulutang na bato, tumalon ng todo para lalong bumilis at tumaas. Sa likod ng kalaban, muling gumalaw ang lupa. Isang higanteng kamao ng bato ang nabuo at umamba ng isang napakalakas at nakakadurog na suntok. Sa pool ng malakas sa likod ang kalaban. Umalingaw-ngaw ang tunog nito sa buong paligid. Tumilapon ang knight paharap. Nawala nito ng balanse at diretsyong sinalubong ni Soda sa ere. Binalot ng nagliliyab na apoy ang braso ni Soda habang umaamba,
mas nakakapasong apoy ang sumiklab ngayon. Pagpasok sa range niya, ibinagsak ni Soda ang kanyang maapoy na suntok ng buong lakas at gigil. Bam! Bumaon sa lupa ang kalaban, basag ang sahig sa sobrang lakas, sa malayo, tahimik lang na nanonood si Kakeru. Solid ang teamwork at timing. Walang sapawan at hesitation, pero seryoso, ramdam niyang may kulang pa rin. Malakas ang mga atake, pero hindi sapat para tapusin agad ang laban. Dahan-dahang bumangon ang halimaw mula sa hukay. Sunog at basag ang armor, pero nakatayo pa rin, mabilis na gumalaw si Karin. Hinampas niya uli ang lupa. Agad pumulupot ang mga batong kasing bigat ng kadena sa mga binti ng kalaban. Humigpit ang bato, nalock ang mga paa at hindi makagalaw ang knight. Soda, matapang niyang sigaw bilang signal. Napatingala ang halimaw. Sa isang iglap, bumulaga si Soda sa harap nito, nag-uumapaw ang aura at apoy sa katawan. Kasabay nito, bumuo si Karin ng mga higanteng kamaong bato sa likod, sabay silang aatake, at wala nang kawala ang knight. Walang tigil na umarangkada si Soda sa harap. Sunod-sunod na maapoy na suntok ang tumupok sa armor, habang binayuri ni Karin ang likuran nito, pero biglang umatungal ang knight at nawasak ang batong patibong. Nagliparan ang mga basag na bato nang makabawi ito. Walang inaksayang oras, itinaas ng knight ang espada at humataw ng isang napakalakas at nakakamatay na slash papunta kay Soda. Kaso, bago pa man tumama ang talim, isang makapal na pader ng bato ang biglang sumulpot. Clutch move ni Karin sa huling segundo. Gumawa siya ng solidong shield para i-block ito. Ligtas na umatras si Soda, humihingal pero focus pa rin. Tutok na tutok si Kakeru. Perfect na ang timing nila at wala ng kaba, ang galing nilang mag-isip habang nasa gitna ng laban. Biglang na-gets ni Soda, parehas lang ang basic pattern ng halimaw na to sa mga nauna nilang nakalaban. Habang sumusugod, lalong nag-alab ang mga mata ni Soda. Sa tulong ng liwanag ng apoy, masusing inaral niya ang kalaban. Napansin niya ang pattern nito kung paano bumuelo at salagi ng armor ang mga atake. Boom! Nakita na rin niya. Sa kaibuturan ng makapal nitong armor, may isang maliit na weak spot na nakatago mismo sa kaluluwa ng knight. Umiilaw ito sa bandang dibdib, sa pwesto ng puso. Kaso nang tignan niyang maigi, bigla itong gumalaw ng konti pagilid. Hindi ito steady dahil gumagalaw. Kailangan nating asintahin ng maayos, seryosong bulong ni Soda. Bigla na lang, isang matulis na spike na bato ang bumulusok mula sa lupa at bumaon sa balikat ng kalaban. Sa tindi ng puwersa, naputol at bumagsak ang braso ng knight, sabi pa ni Karin, si Soda raw ang nakahanap ng weak spot. Nakatayo siya ilang metro ang layo, nakadikit pa rin ang kamay sa magaspang na lupa. Chill na chill lang si ate girl, walang kahirap-hirap. Dahil sa island skill ni Utsugi, nakasync ang paningin niya kay Soda. Kitang-kita na niya ang weak spot ng kalaban. Steady lang si Soda habang nagliliyab ang aura, waiting sa go signal. Unang umatake si Karin, hinawakan ang lupa, at lumutang ang mga buhangin. Pa-humble pa si Idol Maiden. Siyempre, ibibigay niya ang main character moment sa bida natin. Boom! Binulag ng sandstorm ang kalaban at sinira ang balanse nito. Hapas sa hangin ang knight dahil zero visibility. Dito na umatake si Soda ng mabilis. Nag-level up ang apoy niya na parang armor. Paglapit niya, sumigaw siya ng sobrang lakas. Spirit Roar. Sabay solidong suntok gamit ang buong lakas niya. Sa pool ang weak spot sa dibdib. Tumahimik ang paligid ng isang segundo, bago sumabog ang apoy mula sa loob. Nagka-crack ang armor habang kinakain ng apoy, napasuray ang knight, game over na para sa kaniya. Nawala ang buhangin habang bumagsak ang kalaban, sunog. Wasak na wasak. Wala pang isang minuto yung laban pero ang epic ng feeling. Shook si Utsugi sa bilis at linis ng galawan nila. Lumingon si Soda, hinihingal pero proud na ngumiti, nagawa mo, bro. Sabay abot ng fist bump. Kung wala ang skill niya, GG sana sila dito. Naiyak ng slide si Utsugi at naki-fist bump. First time naging super useful ng kapangyarihan niya sa laban. Biglang may lumitaw na blue screen na umiilaw sa hangin, may bagong system message. Na-clear na ang regret ni Utsugi no Mi. Condition met, nagamit sa combat, tapos may isa pang lumabas. Skill inherited, island effect, pwede na mag-share ng vision. Natawa ng mahina si Utsugi, parang nabunutan ng tinik. Nag-thank you muna siya kay Soda, laking tulong daw para ma-clear ang regret niya. Tapos nag-thank you rin kila Captain Kakeru at Karin, biglang may nag-iba sa paligid. Kitang-kita na nila siya in person. Hindi na lang basta aura, napakurap si Kakeru sa gulat. Napatitig si Karin bago napao ng mahina. Aminado si Idol, nung una niyang nalaman ang island, akala niya mahirap itong gamitin sa totoong laban.
Goods lang sa theory pero sablay sa combat pero super galing mag-guide ni Utsugi. Kalmado siyang nag-explain ng lahat at madaling intindihin. Kaya nakasabay siya ng maayos sa laban. Super thankful siya, napangiti ng malambing si Utsugi. Masaya daw siyang makita sila for the last time. Tuwa rin ang main character natin, kaso biglang sumeryoso ang mukha niya. Binalaan niya sila na may bad vibes daw yung gate kanina. Napakamot sila ng ulo. Anong bad vibes? Aling gate yon? Tuloy ni Utsugi, feeling niya daw unti-unti siyang nawawala sa sarili, na pag tumagal pa siya, magiging parang mga ligaw na kaluluwa na rin siya dito. Iba yung mga yon, parang walang kalatoy-latoy at sobrang dead inside na talaga. Bago maglaho, nag-ingat daw sila. Tapos, boom, no drama, bigla na lang siyang nag-fade out. Natahimik ang tatlo. Paano yung nawawala sa sarili? Takang tanong ni Soda, kaya ba hindi sumama yung fireball kanina? May connect ba yon? Napabuntong hininga si Karin, grabe naman daw manakot si Utsugi bago mawala. Tiningnan niya si Soda, tatanungin sana kung duduwag-duwag na ba siya at mag-back out. No way, sagot agad ni Soda. Nagtawanan lang silang dalawa, puro biruan lang talaga. Niyaya na ni Karin si Captain Kakero na gumalaw na. Walang mangyayari sa pagtambay. Hindi naman mag-explore mag-isa tong catacombs. Sa harap nila, isang malaking golden gate. Walang takot na humakbang si Kakero at hinawakan ito. Maingay na bumukas ang mabigat na pinto. Sobrang laki ng kwarto sa loob. Solid gold ang lahat. Mga pader, sahig, pati nagtataas ang pillars. May mga sulo sa paligid. Nagre-reflect ang apoy, nagmukhang isang super astig na underground palace ang buong lugar. Bago pa makareact sina Soda, bumulong si Kakero na parang pamilyar at nakita na niya to dati. Biglang napatulo si Karin at sumigaw. Pinagpawisan ng malala ang kapitan. Sa gitna ng kwarto, may dambuhalang itlog. Kulay itim ito na may golden at purple streaks. Hindi ito umiilaw, pero super dark ng aura niya, nakakasakal yung bigat ng hangin. Lumingon agad si Karin. Pamilyar ba sa'yo yan? Pero pagtingin niya kay Soda, nanigas siya. Shook malala si Soda, parang nakakita talaga ng multo. Pigil hininga siya, kasi besh, may kaluluwang nagbabantay sa tabi ng itlog. At ang matindi, kamukhang kamukha ito ni Captain Kakero. As in hindi lang hawig, legit na kaluluwa niya talaga. Napasigaw sa pure shock si Soda. Throwback muna tayo mga chong, chill lang na nag-uusap sina Yamato at chairman. Seryosong nagtanong ang chairman kung legit bang makita ang kaluluwa ng tao habang buhay pa ito. Tumango si Yamato habang nagbubukas ng tsokolate. Pwede raw talaga, na-meet na niya si Guo, ang vice captain. Sure na sure siya doon. May time nga na na-meet ni Soda ang kaluluwa ni Guo sa catacombs at akalang dedo na ito. Kinalaunan, kinonfirm nilang carbon copy talaga ito ni Guo. Chill na humigop ng kape ang chairman, sabi baka kamukha lang. Nag-excite naman si Yamato, walang ganun daw. Pati daw skills, same na same. Lalo tuloy na confuse ang chairman kaya inasar siya ni Yamato na walang imagination. Na bad trip tuloy si Tanda. Binatukan tuloy ng mahina ni Yusei si Yamato para patigilin sa kalokohan. Sa pormahan ni Yamato, mukhang may malupit siyang teorya. Pagkuha ng panibagong tsokolate, umamin din ang lolo nyo. Sandaling nakausap ni Su ang kaluluwa ni Gu. At swak na swak ang kwento nito sa buhay na Gu ngayon. Parehong alaala, parehong experience. Hawak ni Yamato ang kalahating tsokolate at isang bago, sabay compare, paano kung ang isang existence na hati sa dalawa? Dalawang version na same ang past, tapos may sinabi pa siyang mas nakakaloka. Paano kung bago pa ang mundong ito, may nauna na, balik sa Golden Palace, hindi makapaniwala si Soda sa nakikita. Nasa tabi niya si Captain. Tapos at the same time, ang kaluluwa ng Captain nakabantay sa itlog. Soda, umalingaw-ngaw ang boses ni Karen sa buong Golden Hall. Pero bago pa siya lumingon, boom! Isang matinding sakit ang sumabog sa dibdib niya, sa sobrang bilis, hindi niya nakita ang espada. Rinig ang malakas na paghiwa, parang bakal na pumunit sa tela. Tapos, sumabog ang dugo mula sa kanya. Para siyang naglag, wala siyang nagets, wala siyang naramdamang aura, wala ring tunog ng yabag. Ghost town ang likod niya. Habang natutumba si Soda mula sa anino ng Golden Pillars, may figure na maangas na humakbang. Siya yun, ang kalaban na na-encounter ng team ni Nishida dati. Ang una, proud na sabi nito. Mahaba, malalim, at sobrang linis ng hiwa sa likod. Kumalat ang dark red na dugo ni Soda sa makintab na ginto. Sa malayo, ang kaluluwang carbon copy ni Captain Kakero ay nakatayo sa tabi ng higanteng itlog. Walang atake, walang galaw. Nakatitig lang ang lolo nyo. Pero bakas sa mukha niya ang matinding kalituhan, hindi makarelate.
Biglang nag-flash ang teorya ni Yamato, nagre-repeat ba ang mundo? Dugo ang bumagsak si Soda sa golden floor. Ang kaluluwa naman ni Captain, ilang hakbang lang ang layo, nakatitig sa kanya. Super clueless, walang gulat, as in blanco. Agad tumakbo si Karen at napaluhod sa sahig. Nanginginig na ang mga kamay niya habang mabilis at walang pag-aalinlangang pinunit ang sariling manggas ng damit. Mariin niyang idiniin ang tela sa malalim na sugat. Pero saglit lang, basang-basa na agad ito ng dugo. Sa likod, nangalang ang kaluluwa. Nakatitig sa walang malay na mukha ni Soda habang patuloy sa pagtagas ang dugo. Bigla na lang iminulat ni Soda ang mga mata, pero wait lang, wala na siya sa golden floor. Walang sakit, walang dugo. Nasa isang kakaibang empty space siya, pagtingin sa sarili, walang ni isang galos, isekai ba ito? Gulong-gulo ang isip niya habang nililibot ang paningin para magets kung nasaan siya, hanggang sa may mapansin siyang tao sa harap niya. Si Captain Kakeru. O at least, ang legit na look-alike niya. Same face, body, at aura, pero may malaking catch. May nakatakip na eye patch sa isa niyang mata. Agad nag-ready sa laban si Soda. Iba ang pakiramdam niya dito, red flag talaga, hindi pwedeng tanggapin agad-agad. Inisip niyang peke o prank lang ito, pero chill lang na itinanggi ng lalaki yun, bago pa man siya magtanong. Sabi niya, legit na Amami Kakeru siya, hindi lang yang kilala ni Soda. Galing daw sa nakaraang mundo, mas nakakashock ito. Nakaraang mundo, inactivate ni Soda ang flaming eyes para isken ang kaluluwa ng lalaki. At ang nakita niya, nagpabagsak sa puso niya. Legit mga besh, walang echoes, si Captain Kakeru nga ito. Ipinaliwanag niyang nag-loop back ang mundo, nag-reset ang oras, at nabuhay na siya bago pa nangyari ang loop. Regression trope is real. Loading ng malala ang utak ni Soda. Imposible naman iyon, anong loop, kailan pa nangyari ito? Bakit nangyari ito, walang sense. Pero may biglang sinabi si Kakeru, mas lumakas daw si Soda ngayon. Sa nakaraang buhay, literal na tagabuhat lang ng gamit si Soda. Pabigat levels na pilit sumasabay sa tropa. May potential siya, oo, pero grabe yung glow up ngayon. Isang tingin lang, sheesh, ang laking inilakas ng Lodi natin. Nahiya tuloy ang bida natin. Kasi naman, kahit nag-level up na one-shot pa rin siya ng ganun-ganun lang. Feeling niya ang hina niya pa rin. Pero kinalimutan niya muna yon para itanong ang pinakamahalaga, sa nakaraang timeline ba, nategi siya. Umiling si Kakeru, hindi si Soda ang na-game over, kundi siya mismo, biglang nag-flashback ang isang malalang memorya sa isip niya. Duguang nakahandusay si Soda. Nagpapanik si Karin sa tabi niya, habang si Kakeru nakatayo lang sa likod, literal na estatwa. Dito na-realize ni Kakeru ang totoo. Sa loop na ito, nabigyan siya ng second chance, pero hindi tulad ni Soda, zero character development siya. Balik tayo sa Golden Hall. Nakatayo ang kalaban sa harap ng dambuhalang itlog, titig na parang nananalangin sa Diyos. Tinawag niya itong kamahalan sa isip niya. Baka ito na ang pinaka-the best at happiest moment sa buong buhay ng kontrabida. Nagpasalamat pa siya sa past self niya habang naiiyak-iyak pa. Feeling niya, sobrang swerte ng alaala niya para sa tinatawag nilang void. Biglang may pumasok na flashback. Nakaluhod si Kakeru sa tabi ng duguan at bugbog saradong si Keiichiro sa mismong kwartong yun. At nasa harap nila ang parehong kalaban. Sa kasalukuyan, habang nag-emote pa sa saya ang kontrabida, isang malupit na suntok ang tumama sa likod niya. Sobrang lakas ng impact, lumipad ang kalaban patawid ng kwarto at bumaon sa gintong pader. Basag ang wall, solid ang damage. Galing yun kay Kakeru. Nakatayo siya doon, nanginginig sa matinding gigigil at galit. Halata namang nanggigil siya kasi tinaga ng kalaban ang subordinate niya nang walang pag-aalinlangan. Hindi alam ni Karin ang gagawin, galit na galit ang kapitan niya, tapos agaw buhay si Soda, error 404 ang utak niya. Kahit si Soda na naghihingalo, napashish. Halimaw yung suntok na yun, kung normal na tao ang tinamaan, burado na sa mapa yun. Pero sumingit ang kaluluwa ni Kakeru. Kulang pa raw ang damage na yun. Balik sa realidad, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Bigla na lang napasuray si Kakeru. Isang malupit na hiwa ang tumama sa mata niya, at bumulwak ang dugo. Sa sobrang sakit, napaatras siya habang sapo ang mukha. GG. Kinabahan ng malala si Karin, pareho na silang sugatan, tapos, bigla na lang nag-teleport ang kalaban sa likod ni Karin na parang multo. Minaliit pa niya yung atake niya. Epic fail daw dahil balak talaga niyang hatiin ang ulo ni Kakeru, kaso namilipit yung kamay niya kanina. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Kakeru, pinipigilang mapasigaw sa sobrang hapdi ng mata niyang duguan. Bawal sumuko ang Lodi natin. Pero sinigawan lang siya ng kalaban na manahimik.
Siya raw dapat ang sumisigaw dahil sinira nila ang pinaka-epic moment ng buhay niya. Tapos, may nilabas siyang maliit na bote. Tinawag pa rin niya silang literal na basura, dapat daw magpasalamat sila at kalmado pa siya kahit nakakagigil ang ginawa nila. Pagkatapos, nilabas niya dila niya at ininom ng isang lagukan yung buong laman ng bote. Pagkalunok niya, nagkulay dugo ang mga mata niya. Umiba ang aura niya at biglang lumakas. Ubus na raw ang pasensya niya mga pre. Yung pilay niyang kamay, biglang umayos na parang walang nangyari. Mangangagat na ang kalaban, babalatan daw sila at dudurugin sa lupa. Sheesh! Kahit nagdudugo na, pinilit ni Soda na paganahin ang utak niya. Baliw talaga itong kalaban nila. Kailangan niyang tumayo at mag-support sa kapitan. Pero nung gagalaw na siya, pinigilan siya ng kaluluwa ni Kakeru. Di na raw kailangan ng backup. Naguluhan ng malala si Soda, sabi ng kaluluwa ni Kakeru, mas kilala niya ang lalaking yun kaysa kaninuman dahil siya mismo yun. Matagal na raw itong naghahanap ng lugar kung saan siya mamatay. Simula nung hinayaan niyang mete si Keiichiro, shook si Soda sa narinig. Tapos umamin na siya ng diretsahan. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang tatay ni Soda, biglang bumigat ang tensyon sa paligid. Tinitigan niya ng seryoso si Soda at binato ang pinakamatinding tanong. Gusto mo pa bang iligtas si Amami Keikero pagkatapos malaman ito? Alright, hanggang dito muna ang epic story natin today. Kung bet nyo ng weekly chapter updates, doon na natin i-upload sa second channel kung Manhwa Updater. Kaya kung ayaw nyong ma-FOMO sa mga susunod na mangyayari, i-check nyo na yon at sumali sa update gang natin. Salamat sa panonood mga Lodi, stay cool, stay awesome, at see you sa next video.